Kabanata 1481. Ang kahapon at ngayon ay magkakaroon ng ulap at ulan. Bumagsak ang mga patak ng ulan at tumama sa bato. Gayunpaman, ang ulan ay medyo minamadali at magulo. Hindi kasing saya ng inaasahan, kundi tila puno ng inis. Sa kabutihang palad, may hangin na dumaan at tinangay ang ulan, pinawi ang bahid ng inis. Ang malakas na tunog ng ulan ay kumalibit. Isang tao na nakaputi ang biglang lumitaw sa hangin at ulan. Tahimik niyang tinitigan ng masayang matandang lalaki sa ibabaw ng batong plataporma. Hindi niya pinigilan ang ulan mula sa pagbasa ng kanyang mga damit at hindi niya sinadyang pigilan ang ulan tulad ng ginawa niya noong siya ay nagkakaroon ng kaliwanagan. Tumayo lamang si Wang Lin sa ulan ng tahimik. Pinayagan niyang basahin ng ulan ang kanyang mga damit, at isang piraso ng lamig ang pumasok sa kanyang katawan. Basa ang kanyang puting buhok, ngunit hindi mukhang nasa mahirap na kalagayan si Wang Lin. Lahat ng bagay ay tila natural, parang si Wang Lin ay ang bundok, damo, at mga puno. Ngumiti si Wang Lin sa matandang lalaki sa plataporma. Guro. Tumayo ang matanda at lumuhad sa sobrang saya. Ang ulan ay damaloy sa kanyang mukha at nakisama sa kanyang mga luha. 800 taon na ang nakalipas mula nang dumating si Wang Lin sa planetang Qingling, kung saan siya nagpunta upang maghanap ng kaliwanagan at nakatagpo ng kanyang disciple na tinanggap niya noon. Si Exiqing ay isang mabilis na bahagi lamang sa buhay ni Wang Lin, ngunit dahil sa kanya, ang domain ni Wang Lin ay nakarating sa kaganapan. Dahil dito, nagkaroon ng karma sa pagitan nila at tinanggap ni Wang Lin si Exiqing bilang kanyang disciple. Kahit si Wang Lin ay hindi inisip na ang disciple na tinanggap niya dahil sa karma ay maghihintay sa planetang Qingling ng 800 taon. Si Exiqing ay nagkomprehend ng domain na iniwan ni Wang Lin sa kanya ng 800 taon. Sa kanyang karunungan bilang isang scholar, ang kanyang antas ng pagninilay ay tumaas ng malaki. Ngunit si Exiqing ay hindi kailanman nag-aral ng anumang mga spell o pamamaraan ng pagsasanay. Ang kanyang landas ng pagsasanay ay lubos na naiiba sa lahat ng ibang mga cultivator, pati na kay Wang Lin. Si Wang Lin ay nagsanay ng isang pagsasanib ng Dao at mga spell. Ginamit niya ang mga spell upang dahan-daang maunawaan ang dakilang Dao at domain. Si Exiqing ay ganap na iniwasan ang mga spell at nagsanay lamang ng domain. Sa oras na ito, ang katawan ni Exiqing ay sobrang hina, na ang isang flying sword ay sapat na upang patayin siya. Ang kanyang katawan ay tulad ng isang lampidang langis na natutuyo, ngunit siya ay puno ng buhay, kaya siya ay nananatili pang buhay. Kahit na mahina ang kanyang katawan, ang 800 taon ng pagninilay ay nagbigay kay Exiqing ng isang kaalaman sa domain na malayo sa kayang maabot ng karaniwang cultivator. Sa isang kompetisyon ng mga domain, kahit ang mga cultivator ng Nirvana Scryer ay hindi kayang tapatan si Exiqing. Ang kanyang domain ay umabot na sa antas ng Nirvana Cleanser at nakita niya ang mga batas. Ito ay isang pamamaraan ng pagsasanay na hindi umiiral sa mundong ito. Katulad ito ng mga sinaunang Diyos na nagsanay lamang ng kanilang katawan, ngunit si Exiqing ay nagsanay lamang ng kanyang domain. Wala ni isang origin soul o nascent soul sa loob ng kanyang katawan. Wala siyang mga kaluluwang karaniwang mayroon ng isang cultivator. Siya lamang ay may kaluluwang puno ng buhay. Pati si Exiqing ay hindi alam ang dahilan. Hindi siya marunong ng anumang pamamaraan ng pagsasanay at tahimik na naintindihan ang ibinigay sa kanya ni Wang Lin ng 800 taon. Pagsasanay ng kaluluwa, tinitigan ni Wang Lin si Exiqing at nag-isip. Tiningnan ni Wang Lin ang ulan na bumagsak mula sa langit. Ang ulan ay medyo malamig nang tumama ito sa kanyang mukha, at siya ay dahan-daang nagsabi, ang mga immortal cultivators ay naghahangad maging immortal at mabuhay magpakailanman, ang mga truth cultivators ay nagsasanay upang hanapin ang katotohanan, ang mga Dao cultivators ay nagsasanay upang matutunan ang kanilang sariling Dao, at ang mga soul cultivators ay pinapanday ang kanilang kaluluwa upang maging guro ng mundo. Habang lumuhad si Exiqing sa plataporma, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at kamangmangan. Lalo pang lumakas ang ulan at ang kanyang basang mga damit ay dumidikit sa kanyang katawan, na nagpaparamdam sa kanya ng hindi komportable. Si Exiqing ay patuloy na nalilito habang siya ay kusang nagtangkang itaas ang kanyang kanang kamay at gumawa ng isang spell na siya mismo ang lumikha. Habang ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng seal, ang mundo ay kumalabog. Ang ulan na bumagsak mula sa langit ay tila nagbago ng direksyon at tumama sa gilid. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang ulo at bamulong, hindi mo pa rin ganap na naibigay ang lahat ng spell. Exiqing, tingnan mo ang bundok na ito. Hinayaan ba nitong huminto ang ulan sa pagtamag dito? Tingnan mo ang ilog at ang dagat. Tinanggihan ba nila ang pagbagsak ng ulan? Tingnan mo ang mga puno at ang lahat ng bagay. Bukod sa atin, ang tao, anong iba pang nilalang ang tumatanggihan ng ulan na tumama sa kanilang katawan? Dahil ikaw ay isang soul cultivator, bakit mo pa iniingatan ang balat na iyon? Bumalik sa pinagmulan. Kaunti lamang ang nakakakita ng tunay na kaliwanagan dito, akala ng guro na nakamit ko na ang mga salitang ito,
ngunit tanging pagkatapos ng maraming bagay na lumipas at nang bumalik ako sa All Heaven ako nagkaroon ng kaliwanagan, ang pagbabalik sa pinagmulan ay upang maging isa sa mga puno, bundok, at ilog. Upang alisin ang lahat ng limitasyon at maging isa sa mundo, iyon ay tunay na pagbabalik sa pinagmulan. Nang inig ang katawan ni Xi Ching at bahagya niyang naisip ang isang bagay. Iwinasi ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at nawala ang maliit na spell ni Xi Ching. Nang mawalan ng spell, muling bumagsak ang ulan. Kung titingnan mo ang iyong sarili bilang bahagi ng mundong ito, kung magiging ikaw ang langit at lupa, ang ulan na ito ay magiging iyong dugo. Bakit mo ito pipigilan, hangin, ulan, nyebe, kidlat, at lahat ng kalikasan? Ikaw sila ikaw, paano kanila hahadlangan? 800 taon at hindi mo pa rin nakita ang kaliwanagan na ibinigay ko sa iyo, kapag kayang mong talikuran ng laman, kalimutan ang lahat ng iyong spell, at maging isang Dao Soul, maaari kang pumunta at hanapin ako. Tiningnan ni Wang Lin si Xi Ching na nag-iisip. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at hinawakan ng walang hangganang kalangitan. Nagbago ang kulay ng langit at nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga ulap. Ang ulan na bumabalot sa kalahating bahagi ng planeta ay tila nagalak at nagtipon mula sa lahat ng direksyon. Sa isang kisap mata, ang walang katapusang ulan ay nagtipon tulad ng isang dagat at naging isang dambuhalang rain sword na higit sa 100,000 talampakan ng taas. Isang galaw ng kanyang kamay, bumagsak ang rain sword mula sa langit at tumama sa tuktok ng bundok hanggang sa 30% ng espada ay pumasok sa bundok. Mahigit 60,000 hanggang 70,000 talampakan ng espada ay tumutok at malinaw na makita ang dambuhalang rain sword mula sa malayo. Isang makapangyarihang lakas ang nagmula sa rain sword na ito, at ito ay bumalat sa buong mundo. Kumalat ito mula sa planetang Qingling at umabot sa kalawakan. Ang sandaling nabuo ang rain sword, hinawakan ni Wang Lin ang bahagi ng kanyang noo. Dumating ang Ancient God Power mula sa kanyang Ancient God Stars at pumasok sa Rain Sword. Pagkatapos, ang kanyang Thunder at Fire Essences ay lumabas mula sa kanyang mga mata at pumasok sa Rain Sword. Ang simpleng Rain Sword na ito ay naglalaman na ng 2 kumpletong essences at ang Ancient Battle Aura ni Wang Lin. Ang aura na ito ay hindi kumalat ng malayo, ngunit sapat na upang gulatin ang buong All Heaven Star System. Sa espada na ito, kakaunti ang maglalakas loob na manggulo sa planetang ito. Maingat ang boses ni Wang Lin, ngunit puno ito ng hindi matitinag na tono. Maging ang mga Spirit Void Cultivators ay magdadalawang isip kapag naramdaman nila ang aura mula sa espada na ito. Hindi sulit ang makipaglaban sa isang tao na halos kumpleto na ang 2 essences para sa isang cultivation planet, gayon din, ang presyon ng Ancient Order ay sapat upang manggulat ng sinuman. Ang espadang ito, kapag naintindihan mong buo, ay magiging Reg Along ibinibigay ng guro sa iyo. Tumingin si Wang Lin kay Xi Ching bago siya lumingon at iniwan ang bundok. Ang kanyang silhouette ay unti-unting naging malabo at siya ay naglaho sa malayo. Tahimik na tiningnan ni Xi Ching ang lugar kung saan nawala si Wang Lin. Pagkatapos ay lumuhad siya at nagpatira pa ng 3 beses. Ang nakaraan at kasalukuyan ay may mga ulap at ulan. Ang mga patak ng ulan ay parang mga salita. Ang mga matagal ng kaibigan ay humiwalay. May ulan, may batang lumuhad, may pagkakaibigan na utang. Sa planetang Qingling, matagal nang umalis ang Chosen Immortal Clan. Wala silang iniwang bakas, parang hindi sila kailanman dumaan dito. Umalis si Wang Lin. Kailangan niyang pumunta sa 4 na lugar at gawin ang 4 na bagay sa All Heaven. Ngayon ay dumaan siya sa unang lugar at natapos ang unang misyon. Habang naglalakad sa mga maliwanag na bituin, ang mga mata ni Wang Lin ay unti-unting naging malamig at punong-puno ng galit. Ancestral Ziyang Family, oras na para ayusin ang nakaraan, iwinasi ni Wang Lin ang kanyang manggas at humarap siya sa planetang Ziyang Family, kung saan halos nawala ang lahat ng kanyang lakas. Ilang oras matapos umalis si Wang Lin, isang grupo ng ilang dosenang cultivators ang lumilipad patungo sa planetang Qingling. Pinangunahan sila ng isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad na nakasuot ng Thunder Robe. Sila ay mga tao mula sa Thunder Celestial Temple. Inutusan silang maghanap ng mga planetang akma sa mga kinakailangan ng kanilang ninuno upang buuin ang maalamat na 7 Calamity Star Formation. Ang Qingling ay tumugon sa mga kinakailangan. Matapos nilang makuha ang utos na ilipat ang planeta gamit ang puwersa, handa na silang ilipat ang planeta. Ngunit nang makarating sila sa loob ng 30 milyong kilometro mula sa planetang Qingling, naramdaman nila ang napakalakas na enerhiya ng espada. Ang enerhiya ng espada ay malakas na sapat upang gumuho ang kalawakan mismo. Ang kalagitnaang tao sa harap ay unang tinamaan ng enerhiya ng espada at nagbago ang kanyang ekspresyon. Damyugo siya at natambak. Ang maraming cultivators na nasa likuran niya ay damyugo rin. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at sila ay umatras. Habang sila ay natatakot sa enerhiya ng espada sa planetang Qingling, isang baluktot na imahe ang lumitaw sa itaas ng lugar kung saan nagbabalik loob si Xi Ching, at isang tao ang lumabas.
Ang taong ito ay isang matandang lalaki na nakasuot ng Daoist robe. Siya si Master Lu Fu. Hindi niya agad nais harapin si Wang Lin. Nang maramdaman niya ang enerhiya ng espada, tahimik siyang dumaan dito matapos umalis si Wang Lin. Lumutang siya sa hangin, nag-iisip, at nagmuni-muni sandali. Pagkatapos ay itinuro niya ang dambuhalang rain sword na tumama sa bundok. Walang tunog ng hawakan ni Master Lu Fu ang rain sword. Ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig at tinitigan niya ito nang may takot sa kanyang mga mata. Ito ang aura. Katulad ng sa isang sinaunang Diyos ngunit ganap na magkaibang iba. Ang aura na ito ay nagpapasugat ng balat ng matandang ito. At saka, sa loob ng espadang ito, may dalawang essences. Kabanata 1482 Pamilya Ziyang ng planetang Dongling. Malalim na huminga si Master Lu Fu, at ang pagkabigla sa kanyang mga mata ay lalong lumakas. May ideya na siya, ngunit nang makita ito ng personal, labis pa rin siyang nagulat. Ngunit ang pagkabigla na ito ay mabilis na nawala at ang mga mata ni Master Lu Fu ay kumislap. Dahan-dahan niyang ipinakita ang isang ngisi ng pang-aalipusta. Pero buti na lang at hindi pa siya na-carry rating sa ikatlong hakbang. Hanggat hindi pa siya na-carry rating sa ikatlong hakbang, hindi ko pinaniniwala ang magtatangkang labanan ako ng matandang ito. Ano kung may dalawang essences siya? Simpleng damo lang. Kung hindi siya magpapakita ng galit sa akin, wala akong pakialam, ngunit kung magtatangkang lumaban, tuturuan ko siya kung anong klaseng nilalang ang isang cultivator sa ikatlong hakbang sa unang yugto ng Nirvana Void. Planetang Dongling, ang pinakamisteryosong lugar sa All Heaven. Narinig na ni Wang Lin ang mga alingaw tungkol dito noon. Wala itong tiyak na posisyon at dahan daw ang lumulutang sa silangang bahagi ng All Heaven. Kahit na ikaw ay nasa Nirvana Shatterer na yugto, isang napakahirap na gawain ang hanapin ang planetang Dongling. Kahit na gumamit ka ng iyong divine sense, hindi mo ito matutuklasan dahil sa kakaibang estruktura ng planeta. Ang karamihan sa mga cultivators ay umaasa sa kanilang mata upang hanapin ang planeta. Ngunit, hindi ito kabilang si Wang Lin. Sa sandaling ito, sa malawak na silangang bahagi ng All Heaven, may isang nakakagulat na planeta ng cultivation na dahan daw ang lumulutang. Ang mga butas ng lupa ay bahagyang nakikita sa buong planeta. Ang planeta ay naglalabas ng madilim na dilaw na liwanag at nagdudulot ng isang makapangyarihang presyon. Planetang Dongling. Hindi nag-iisa ang planetang ito. Mayroong ilang dosenang mas maliliit na planeta ng cultivation na umiikot dito. Kumilos sila kasabay ng planetang Dongling. Ang mga kumikislap na liwanag ng formation ay nag-uugnay sa mga maliliit na planeta sa planetang Dongling. Mula sa malayo, para itong isang dambuhalang lambat. Sa sandaling ito, ang mga formation sa planetang Dongling ay ganap na aktibo, at nagdulot ng mga tunog na parang pop na umabot sa buong star system. Bahagyang makikita na may mga kislap ng liwanag ng espada sa mga dosenang maliliit na planeta. Maraming cultivators ang mabilis na nagdadagdag ng mga formation sa mga ito upang dagdagan ang depensa ng planetang Dongling. Malinaw na nararamdaman ang tensyon mula sa mga malulungkot na ekspresyon ng mga libu-libong cultivators. Walang nagsasalita sa mga cultivators. Lahat sila ay abala sa paglalagay ng mga formation. Pagkatapos, inactivate nila ang lahat ng formation na nailagay na sa mga planetang ito. May tatlong matatandang lalaki na nakaupo sa mga mata ng mga formation sa loob ng bawat isa sa mga planetang ito. Halos 100 sila, at bawat isa ay naglalabas ng isang sinaunang aura. Sila ay mga taong nabuhay ng napakatagal at hindi basta-basta lumalabas. Ngunit wala silang magawa kundi lumabas ngayon. Ngunit ang kinatawa ng pamilya Ziyang, si Ziyang Yundong, ay bumalik na may isang nakakatakot na balita. Si Wang Lin, na ang buhay lakas ay kinuha ng kanilang ninuno, ay bumalik na may sapat na lakas upang magdulot ng takot kahit kay Master Lu Fu. Ang balitang ito ay yumunig sa buong pamilya Ziyang. Matapos magmuni-muni sandali, agad na naglabas ng utos ang kasalukuyang pinuno ng pamilya at ang pinakamataas na matanda ng pamilya, ang Dongling Blood Order. Ang pamilya Ziyang ay ang lihim na namumuno sa planetang Dongling, ngunit bihira nilang ipinapakita ang kanilang mukha. Kahit ang mga cultivators ng All Heaven ay hindi alam ito, ang alam lang nila ay may tatlong malalaking pamilya sa planetang Dongling. Shu, Lu, Liu. Ang pamilya Shu ay nagbigay ng maraming Diyos ng pagpatay at kilala sila. Ang pagbanggit lang ng kanilang pangalan ay sapat na upang magpatakot sa sinuman. Mayroon ding pamilya Lu. Bagamat hindi kasing kilala ng pamilya Shu, magaling sila sa mga restriction. Ngunit wala silang pamana ng isa sa apat na pinakamalalaking sinaunang restriction, tulad ng pamilya Liyuan, ngunit marami silang mga henyo na bihasa sa mga restriction. Ang lahat ng formation sa planetang Dongling ay inilagay ng pamilya Lu. Sa huli, ang pamilya Liu ay sumikat dahil sa pagbuo ng mga magic treasures. Ang kanilang 9 Blood Puppet spell ay isang nakakagulat na pagsasanib ng mga spells at magic treasures. Ayon sa mga alingaw, mula nang ito ay malikha, isang beses lamang itong ginamit.
Ngunit ang isang beses na paggamit nito ay nagpatay ng halos lahat ng buhay sa silangang bahagi ng All Heaven na para bang dumating na ang katapusan ng mundo. Ang tatlong malalaking pamilyang ito ay patuloy na naglalaban-laban, gamit ang malupit na pamamaraan upang mapanatili ang buhay ng kanilang mga pamilya. Ngunit kakaunti lamang ang mga matatandang nilalang na nakakaalam na sa katotohanan. Ang mga pamilya Shu, Lu, at Liu ay mga sanga lamang ng pamilya Xiang. Ang pamilya Xiang ay ang pinakamalakas na pamilya sa All Heaven Star System. Kaya nilang makipagsabayan sa Thunder Celestial Temple, at ang Thunder Celestial Temple ay magiging nasa disbentaha. Siyempre, ito ay sa ilalim ng kondisyon na hindi isasama si Master Lu Fu. Ang pamilya Xiang ay parang isang natutulog na dambuhalang hayop. Kapag nagising sila, yayanig nila ang buong All Heaven Star System. Dahil dito, si Xiang Yundong, na kinatawan ng pamilya Xiang, ay pinili bilang isa sa 4 na tao na natutunan ng isang Dao spell mula kay Master Lu Fu kahit na malinaw na kulang siya sa cultivation. Ang 4 na taong pinili ni Master Lu Fu ay may malalim na kahulugan, maging si Blood God, Li Yanzi, o Master Flame Spark. May isang alingaw na kumakalat sa ilang mga matandang nilalang. Ang alingaw na ito ay may kinalaman sa pamilya Xiang, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung totoo ito o hindi. Marahil si Master Lu Fu lamang ang makakapagtukoy kung totoo ito. Ayon dito, ang pinakamisteryosong pamilya na may pamana mula sa sinaunang panahon ay may koneksyon sa pamilya Xiang. Ang ibig sabihin ng alingaw na ito ay ang pamilya Xiang ay isang sanga ng isang napakamisteryosong pamilya na hindi pa alam ang pangalan. Ang pamilya Xiang ay umiiral lamang upang bantayan ang pintuan ng pamilyang ito. Ang sinaunang pamilya ng cultivation ay umiiral mula pa bago ang pagbagsak ng Celestial Realm. Ang dami ng lakas na kanilang naipon ay hindi kayang sukatin. Sila rin ay labis na misteryoso, at bihirang lumitaw ang mga tao mula sa pamilyang iyon sa nakaraang ilang dekada. Kahit na si Wang Lin ay naruroon sa All Heaven nang simulan ni Master Lu Fu ang digmaan laban sa All Heaven, ang misteryosong pamilyang ito ay nagpadala lamang ng isang utos at isang tao. Ang utos ay ang pagbibigay ng mga celestial titles. Siya ang matandang lalaking nagtangkang isil ang essence mula sa Moongazer Serpent, si Master Yi Mo. Ang 3 pamilya sa planetang Dongling ay inilipat sa ilalim ng utos ng dugo mula sa pamilya Xiang. Sa sandaling ito, ang buong planeta ay handa na para sa labanan. Ang lupa ay madilim na pula na parabang nababad ito sa dugo mula pa noong sinaunang panahon. Ang amoy ng dugo ay nanatili rito ng matagal na panahon. Marahil dahil sa sobrang lakas ng amoy ng dugo, ang buong lugar ay naglalabas ng isang mabagsik na aura. Ang silangang bahagi ng planeta ay isang walang katapusang libingan. Ang mga di mabilang na mga paa, puting mga buto, at ang mga bulok na laman sa mga buto ay nakatawag ng mga butter. Lumilipad sila sa langit at ang ilan sa kanila ay kumakain ng mga bulok na laman. Ang buong silangang bahagi ay puno ng isang napakalakas na aura ng kamatayan. Ang aura ng kamatayan ay bumuo ng isang malaking, hindi nakikitang vortex na kayang magpasabog sa isipan ng isang cultivator. Ang di mabilang na mga kaluluwang nagluluksa ay naglalabas ng tahimik na mga sigaw na puno ng galit. Pumunta na si Wang Lin dito dati. Dito nanatili ang tanging nabubuhay na ninuno ng pamilya Xiang sa kanyang closed-door cultivation. Habang lumalalim sa ilalim ng lupa, lalo pang lumalalim ang kadiliman. Walang buhay na maaaring mabuhay dito. Kahit ang mga miyembro ng pamilya Xiang ay hindi basta-basta pupunta rito maliban kung may mahalagang bagay. Bawat pagdating nila, ang kanilang vitality ay hinihigop ng lupa. Pagkatapos, magiging mahina sila paglabas at kailangan agad mag-cultivate. Sa ngayon, may 2 matandang lalaki na nakasuot ng itim na dahan-daang naglalakad papunta rito na may mga malulungkot na ekspresyon. Pumasok sila ng malalim sa lugar na ito. Isa sa mga matandang lalaki ay magalang na nagdasal patungo sa lupa at nagsabi, "Ninuno, lahat ng bagay ay naayos na ayon sa iyong utos. Kailangan na lang naming maghintay para dumating si Wang Lin." Ang tinig ng matandang lalaki ay tumagos sa lupa at umabot sa isang malawak na lugar na pinaghiwalay ng lupa. Sa isang sulyap, walang katapusang dagat ng mga ulo ang nakikita. Ang aura ng kamatayan dito ay ilang ulit na mas malakas kaysa sa labas. Sa gitna ng dagat ng mga ulo ng tao, may isang tore ng mga ulo. Sa tore ng mga ulo, may isang kabaong na kulay earth yellow. Ang ilang bahagi ng kabaong ay bulok na, at makapal na dilaw na tubig ang dumadaloy mula rito. Ang tubig ay patuloy na tumutulo sa mga ulo ng tao, na nagdudulot ng mga tunog ng pagpop. Nang pumasok ang tinig ng matandang lalaki dito, naging mas mahina ito dahil sa aura ng kamatayan. Pumasok ito sa kabaong, at pagkatapos ng isang sandaling katahimikan, isang mabagsik na tinig ang slowly na lumabas. Maganda ang vitality ng batang iyon noon, naramdaman ko ito ng matagal. Mapalad siya na nawala ang vitality ngunit hindi namatay. Lahat kayo, umatras. Si Master Lu Fu ay nagmamalabis. Hindi pa niya naabot ang antas na iyon.
Sinabi ni Master Lu Fu yun dahil nais niyang hayaang subukan ni Wang Lin ang hula niya, hindi magiging problema ito. Yumayanig ang lupa at ang tinig ng taong nasa kabaong ay umabot. Pagkatapos marinig ang mga salita ng ninuno, nakaramdam sila ng ginhawa. Nang marinig ang balitang dinala ni Xiang Yundong, sila ay nagulat, ngunit ang ninuno ay parang Diyos sa kanila. Dahil sinabi ng ninuno na wala itong magiging problema, tiyak walang magiging mali. Ngunit wala ni isa sa kanila, pati na ang ninuno ng pamilya Xiang, ang nakapansin na may isang taong nakasuot ng puti na lumitaw sa lugar na ito at papunta sa planetang Dongling. Si Wang Lin ay dumating na. Tiningnan ni Wang Lin ang planetang Dongling na puno ng mga formation, at ang dosenang maliliit na planeta na umiikot dito. Naalala niya noong dumaan siya rito kasama si Qing Shui at si Xiang Yundong, lahat ng pag-asa niya noon. Ang mga mata ni Wang Lin ay unti-unting naging matindi at malamig. Kabanata 1483 ang usaping ito, walang problema. Ang usaping ito, walang problema. Ang mga simpleng salitang ito ay nagpakita ng tiwala sa sarili, ngunit ang taong may ganitong tiwala ay hindi alam na habang siya ay nagsasalita, dumating na pala si Wang Lin. Kung alam niya, marahil ay hindi niya na nasabi ang apat na simpleng salitang iyon. Si Wang Lin ay nakatayo ng daan-daang libong talampakan ang layo mula sa planetang Dongling. Tinitigan niya ang planetang ito na ilang beses na mas malaki kaysa sa planetang Tianyun. Ang galit na nasa kanyang mga mata ay lalong tumindi. Puno siya ng pag-asa na maibalik buhay si Limuan nang dumating siya mula sa alyansa. Nakipaglaban siya sa All Heaven at sa wakas ay nakuha ang titulo ng Thunder Celestial at isang pangako mula sa pamilyang Xiang. Noong panahoy, hindi nais ni Wang Lin na maging kaaway ng malalaking pamilyang Xiang. Ang gusto lang niya ay magising si Limuan. Dumating siya sa planetang Dongling sa unang pagkakataon kasama si Xiang Yundong, puno ng pag-asa upang makatagpo ng ninuno. Ngunit ang ninuno ay tuso at mapanlinlang. Hindi lamang hindi pinayagan na magising si Limuan, kundi kinuha pa ang lahat ng lakas ni Wang Lin. Kung hindi dahil sa Finger of Death, matagal nang patay si Wang Lin. Habang tumataas ang antas ng pagninuno ni Wang Lin at natutunan ang hirap ng pagbabalik buhay kay Limuan, unti-unti niyang natutunan na ang lahat ng sinabi ng ninuno ng pamilyang Xiang ay isang kasinungalingan. Wala siyang kakayahan upang buhayin si Limuan. Kung hindi dahil sa kabaong na natagpuan ni Wang Lin, tiyak na wala ng pag-asa na maibalik si Limuan. Ang lakas ng buhay na itinuro ng ninuno ay siya ring dahilan kung bakit lalong nasira ang kaluluwa ni Limuan. Pinipilit ng ninuno na sirain si Limuan habang ninanakaw ang kanyang lakas. Tama ang ideya ni Wang Lin na magpuno ng lakas kay Limuan kung ito ay ginawa sa tamang pamamaraan. Kung nagawa iyon, maaaring hindi ganoon kahirap o imposibleng magising si Limuan tulad ng nangyayari ngayon. Ngunit ang malupit na pamamaraan ng pamilyang Xiang ang nagwasak nito. Noong mga panahoy, kulang pa ang pagninuno ni Wang Lin kaya hindi niya ito ganap na naintindihan. Ngunit ngayon, matapos ang 1,000 taon, malinaw na niyang nakikita ang lahat, at ang kanyang galit ay napakalaki. Alam na ng ninuno ang lahat ng ito mula pa sa simula. Nais ni Wang Lin na malaman ang dahilan ng lahat ng ito. Bakit niya pinaniwala si Wang Lin at kinuha ang lahat ng lakas ng buhay sa ngalan ng pagbabalik buhay kay Limuan? Dapat may dahilan. Ang Wang Lin noong panahoy ay umalis sa isang kalagayan ng pagkatalo. Hindi siya karapat-dapat magtanong o maglaban, kaya't siya'y nagtiis lamang. Patuloy niyang tiniis ang kahihiyan, at ang galit ay naitago sa kanyang puso. Tulad ng pagtitiis niya sa galit niya sa pamilyang Teng sa loob ng daan-daang taon. Ngunit ngayon, tinitingnan ni Wang Lin ang planetang Dongling sa pangalawang pagkakataon, at siya ngayon ay karapat-dapat malaman ng lahat. Ang galit na nasa kanyang mga mata ay lalong tumindi at humakbang siya pasulong. Isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw at isang hakbang lang ay nakatawid na siya ng daan-daang libong talampakan. Habang ang tunog ng kulog ay rumagasa, si Wang Lin ay lumitaw 10,000 talampakan mula sa planetang Dongling. Ang rehiyon ng mga bituin ay yumanig at kumalat ang mga alon mula kay Wang Lin bilang sentro. Parang isang alon sa dagat na patuloy na kumakalat. Para bang ang kanyang hakbang ay tumama sa ugat ng kalawakan mismo. Ang tunog ng kulog ay yumanig sa planetang Dongling. Nagbago ang mga ekspresyon ng libu-libong mga nagmumulat na cultivator sa mga maliliit na planetang nakapalibot sa planetang Dongling. Nararamdaman nila ang isang malakas na pag-atake mula sa itaas, at tinamaan ang planetang Dongling. Ang liwanag ng Pormasayon ay kumikislap ng matindi. Ang liwanag ay kumikinang tulad ng araw. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ng cultivator sa mga maliliit na planeta ang tunog ng kanilang mga puso na sumabog. Parang may isang lakas na pumasok sa kanilang katawan, at mabilis na nag-ikot ang kanilang orihinal na enerhiya. Para bang magbabasag ang kanilang mga puso mula sa alon ng kalawakan kung hindi nila ito gagawin. Habang si Wang Lin ay nakatayo sa labas ng planetang Dongling, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang kidlat. Pagkapikiti niya, binuksan niya ang kanyang bibig at kalmado niyang sinabi ang isang pangungusap.
Alam niyo kung sino ako, lumabas kayo rito ngayon din. Sa sandaling sinabi ni Wang Lin ito, isang mabagsik na echo ang umalingaw-ngaw. Lumabas kayo rito ngayon din. Lumabas kayo rito ngayon din. Lumabas kayo rito ngayon din. Ang isang pangungusap na ito ay nagpakita ng galit ni Wang Lin na pinigilan ng 1,000 taon at nagbagso ang kanyang galit sa pamilyang Ziyang. Ang isang pangungusap na ito ay naglalaman ng desperasyon na naramdaman niya noong dumating siya dito na puno ng pag-asa ngunit sa huli ay nilinlang siya. Pwede nilang kunin ang kanyang buhay sa laban o manghunting sa kanya tulad ng ginawa ng pamilyang Yao. Ngunit niligaw siya nila nang ang kanyang pag-asa ay nasa tuktok. Pinutol nila ang pagkakataon ni Li Muan na gumaling. Hindi lamang siya niligaw, kundi pati na rin isang mahina at patay ng babae. Hindi ito matanggap ni Wang Lin. Hindi niya ito matanggap. Ang mga echo ay kumalat ng mabilis sa buong mga bituin. Para itong kulog, at pinipigilan ng rumble mula sa hakbang ni Wang Lin kanina. Ang kulog ay pumuno sa rehiyon ng mga bituin kasama ang pangungusap na ito. Sa isang kisap mata, ang espasyo sa paligid ng planetang Dongling ay naging isang impyernong kulog. Ang pangungusap na ito ay nagpasimula ng isang sound wave na kayang pasabugan ng mundo mismo. Para itong hiyaw ng isang sinaunang Diyos. Ano ang halaga ng unos na nabuo ni Wang Lin sa hakbang na iyon? Sa sandaling ito, nagsimula ang walang katapusang unos. Ang mga unos na ito ay kumakatawan sa napakalaking iniis, galit, at puot ni Wang Lin na pinagbuklod sa loob ng higit sa 1,000 taon. Ang liwanag ng Porma Sion ay kumikislap ng matindi sa mga dosenang maliliit na planeta na nakapalibot sa planetang Dongling. Ngunit, siyam sa mga planetang iyon ay biglang sumabog. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw-ngaw at kumalat sa buong rehiyon ng mga bituin sa silangan ng All Heaven. Nang gumuho ang siyam na planeta, lahat ng cultivator na nakatalaga doon ay namatay. Kahit ang 27 matandang lalaki na nagkontrol sa siyam na planetang ito ay hindi nakapagpigil. Natakot sila at nagulat bago sila namatay. Wala silang lakas na tumakas mula sa hiyaw ni Wang Lin. Ang libu-libong cultivator sa mga natitirang maliliit na planeta sa paligid ng planetang Dongling ay nagsimulang umubo ng dugo. Para bang may lakas na nakapasok pa rin sa Porma Sion na tumutol sa hiyaw. Ang kanilang mga puso ay yumanig at nagsimulang magtangkilik ng takot. Habang ang hiyaw ay umalingaw-ngaw, ang planetang Dongling ay yumanig at daan-daang mga bitik ang lumitaw sa ibabaw ng planeta. Ang mga bundok ay gumuho at ang mga ilog ay umagos. Sa hilagang bahagi ng planeta ay may isang dagat. Ang mga alon ay sumabog sa dagat, bumuo ng isang malaking buhol. Ang tinig ay naging isang pagsabog na sumabog sa karagatang iyon, bumuo ng isang 10,000 talampakang tsunami na nagtangkang sumubsob sa lupa. Ang alon ay tumama sa lupa upang kainin ito. Sa pinakahilagang bahagi ng planeta Dongling, habang ang dalawang matandang lalaki sa itim ay nagpapahinga, nagulat sila sa hiyaw na ito. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig na parang isang malakas na shockwave at nahulog ng 2,000 talampakan. Nagsuka sila ng dugo at ang isa sa kanila ay sumabog, ang kanyang dugo ay tumalsik sa madilim na pulang lupa. Ang hiyaw ni Wang Lin ay umabot sa malaking, inukit na lugar sa ilalim ng lupa. Ang lupa ay yumanig at isang malaking bitik ang lumitaw na parang dalawang malalaking kamay ang dumaplisa. Ang karamihan sa mga ulo sa loob ay sumabog, at pati ang kamatayan na umaabot ng mga dekada ay pinapa-atras. Para bang natatakot ang amoy na hindi na makakasunod. Ang kahoy na kabaong ay nanginginig. Nang maglaon, ang takip nito ay sumabog sa pader. Isang hiyaw ang kumilos mula sa kabaong na walang takip. Isang tuyo at nanlilimahid na kamay ang lumabas mula sa kabaong at hinawakan ng gilid. Sa ibabaw, ang matandang lalaki sa itim na nag-ubo ng dugo ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Wala siyang pag-aalinlangan na mabilis na bumuo ng mga seal gamit ang kanyang kanang kamay at isang itim na jade na mabilis na lumitaw. Magbuo ng Porma Sion. Huwag hayaang makapasok ang taong ito sa planetang Dongling, anuman ang mangyari. Malalakas na aura ang damaloy mula sa planetang Dongling mula sa timog, silangan, at hilaga. Isang malaking bilang ng mga cultivator ang nagtipon, hindi bababa sa 10,000 sila. Ang hilagang bahagi ay tahanan ng pamilyang Lo. Libu-libong mga cultivator ang nakaupo sa lupa, bumubuo ng isang malaking Porma Sion. May mga dosenang matandang lalaki ding nakaupo sa hangin. Mabilis nilang ginawa ang mga seal at nagdurugo pa. Ang dugo ay mabilis na nagtipon at isang malaking anino ng dugo ang lumitaw. Ang timog na bahagi ay tahanan ng pamilyang Shu. May mga libu-libong cultivator din na nakapalibot sa isang malaking pool ng dugo sa gitna. Ang nakakatakot na puot sa pagpatay ay umaagos mula sa pool ng dugo, at ang mga cultivator na ito ay naglakad papasok sa pool ng dugo. Ang silangang bahagi ay tahanan ng pamilyang Liu. Nagbuo sila ng mga grupo ng 7 at tinatangkilik ang libu-libong kilometro ng espasyo. Bawat grupo ay may isang yaman na naglalabas ng dilaw na liwanag. Kung titingnan mula sa itaas, makikita ng isa na ang buong pamilyang Liu ay bumuo ng isang malaking sunflower.
Kasabay nito, ang liwanag ng pormasayon sa mga natitirang mas maliliit na planeta sa paligid ng planetang Dongling ay kumikislap. Nagsimula silang umiikot ng mabilis sa paligid ng planetang Dongling, bumubuo ng isang vortex na may planetang Dongling sa gitna. Tinitigan ni Wang Lin ang lahat ng nasa harap niya ng malamig. Ang kanyang mga mata ay kumislap at siya'y humakbang pasulong. Kung hindi kayo lalabas, ako na lang ang maghahila sa inyo palabas. Sinumang magtatangkang humadlang sa akin ay mamamatay kasama ninyo. Kabanata 1484 ang pagkakamali ni Master Lu Fu. Habang humakbang si Wang Lin pasulong, naglabas ng mga utos mula sa loob ng pamilyang Lu sa planetang Dongling. Pormasayon, maging kalangitan. Pigilin ng Devil Celestial. Supilan ang lahat ng direksyon. Pagkabigkas ng mga utos, ang libu-libong cultivator sa mas maliliit na planeta ay nagbuo ng mga sail. Isang ilaw na kurtina ang lumitaw at pinalibutan ng planetang Dongling. Sa isang kisap mata, ang kurtina ng ilaw ay naging 1,000 layer, 10,000, 100,000, 1,000,000 layer, 10,000,000 layer, hanggang umabot ito sa 99 na milyong layer. Ang liwanag mula sa kurtina ng ilaw ay tumagos sa espasyo at kumalat sa lahat ng direksyon. Puno nito ang silangang bahagi ng All Heaven. Pati ang tatlong ibang domain ay nakita ang isang makapangyarihang liwanag mula sa silangan. Ang buong All Heaven ay nabigla sa pangyayaring ito. Ang mga grupong nagdadala ng mga planeta, ang mga planeta ng pagsasanay, at ang hukbo ng mga cultivator na gumagalaw ay lahat nakakita ng liwanag na ito mula sa silangan. Sa isang lugar malayo sa planetang Dongling, kung saan isinasagawa ang mga pangunahing paghahanda ng All Heaven, higit sa 600 na mga planeta ang nagtipon upang bumuo ng pormasayon. Sa kalaliman ng vortex, si Master Lu Fu ay nakatingin sa malayo. Sa tabi niya, si Master Flamespark, Blood God, at Lianzi ay namutla. Nararamdaman nila ang walang katapusang liwanag na nagmumula sa planetang Dongling. Ang planetang Dongling ay nagmula pa sa mga sinaunang panahon. May mga usap-usapan na ang pamilyang Lo ay nag-alaga ng isang espiritu ng pormasayon sa loob ng 10,000 taon. Kapag ito ay na-activate at pumasok ang mga espiritu, magiging nakakagulat ang lakas nito. Nais ko lang malaman kung kayang sirain ito ni Wang Lin. Huwag kong alam kung paano umabot sa ganitong nakakatakot na antas ang kanyang cultivation. Gayunpaman, kakailanganin pa ng oras upang mabuksan ang pormasayon ng planetang Dongling. Gaano katagal kaya bago ko mabuksan ang pormasayon na ito, si Master Lu Fu ay tumingin sa malayo, at isang sagot ang lumitaw sa kanyang puso. 20 hininga lang ay sapat na. Gusto kong makita kung gaano katagal bago mabuksan ito ni Wang Lin. Higit sa 70 milyong layer ng ilaw ang bumuo ng pormasayon na kakailanganin pa ni Master Lu Fu ng 20 hininga upang mabuksan. Umabot na ito sa hangganan ng mga cultivator sa ikalawang hakbang. Kahit ang isang cultivator mula sa 5 langit ay mahihirapan na basagin ito ng mag-isa. Ang mga mata ni Wang Lin ay kalmado at malamig habang pinapanood ang kurtina ng ilaw na umabot sa isang nakakatakot na antas ng lakas. Nagpakita siya ng isang ngisi. Mas interesting ito, ngunit hindi pa sapat ang antas na ito. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinuro ang langit. Ang 7 sinaunang bituin ng Diyos sa pagitan ng kanyang mga kilay ay umikot. Isang makapangyarihang enerhiya ng sinaunang Diyos, o mas tumpak, enerhiya ng Ancient Order, ang sumabog mula sa katawan ni Wang Lin. Sa sandaling lumitaw ang aura na ito, nagdulot ito ng pagkabaluktot ng espasyo mismo, at naglabasan ng hindi mabilang na bitik sa espasyo. Parang ang espasyo mismo ay hindi kayang tiisin ang aura ng Ancient Order. Ang Ancient Order ay isang nilalang na mas malakas kaysa sa mga sinaunang Diyos. Dahil ang mga sinaunang Diyos ay nagmula sa Ancient Order. Habang kumakalat ang aura na ito, isang higanting anino ang lumitaw sa likuran ni Wang Lin. Ang anino ay malabo, at ito ay isang ulo lamang. Isang ulo na walang kaliwang mata. Ang ulo na ito ay malaki at tinakpan ang buong kalangitan. Isang makapangyarihang presyon ang kumalat sa buong silangang domain ng All Heaven. Sa sandaling lumitaw ang aura na ito, ang lahat ng mga cultivator na nakaramdam nito ay nabigla. Parang nakaramdam sila ng isang bagay na lampas sa kanilang pag-unawa. Nang makita ni Master Lu Fu ang higanting ulo na ito, ang kanyang mga mata ay kumurap at punong-puno ng hindi paniniwala. Ito, ano ito? Sinaunang Diyos. Sinaunang demonyo. Sinaunang diablo. Hindi marami ang nakakaalam ng pag-iral ng Ancient Order. Ito ang unang pagkakataon na nakita ito ni Master Lu Fu. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling kalmado habang itinaas ang kanyang kanang kamay at dahan-daw ang bumuo ng kamao. Habang ibinaba ang kanyang kamay, maingat niyang tinulak ang kamao sa kurtina ng ilaw. God tremble. Ang espasyo ay nayanig. Nang itapon ni Wang Lin ang kamaong iyon, isang ilusyonaryong kamao ang lumitaw at lumipad pasulong. Ang kamaong ito ay may sukat na daan-daang libong talampakan. Sa isang kisap mata, ang higanting kamao ay tumama sa 99 na milyong layer ng ilaw.
Ang kurtina ng ilaw ay rumagasa at kumislap ng maliwanag nang tumama ang kamao. Ang malalakas na tunog ng pagkabagsak ay umabot sa buong star domain. Walang pagtutol, ang mga layer ng kurtina ng ilaw ay bumagsak. Higit sa 30 milyong layer, 60 milyong layer, 80 milyong layer, 70 milyong layer, parang ang kamao ay tumama sa ibabaw ng tubig at tinamaan ito. Ang pormasayon ay mabilis na nag-collapse at na-disintegrate. Ang mga layer ng kurtina ng ilaw ay patuloy na bumagsak, hindi kayang pigilan ng kamao. Sa loob lamang ng isang hininga, ang kamao ay tumchuaned sa lahat ng 79 na milyong layer. Ang pormasayon ay punit, na nagpapakita ng vortex na binuo ng mga dosenang planetang umiikot. Ang vortex ay tinamaan ng mga pira-pirasong pormasayon, nagdulot ng malalakas na tunog ng pagkabagsak. Malalaking bitik ang lumitaw sa mga planetang ito, na para bang maaari itong mag-collapse anumang sandali. Ngunit, hindi dito natapos ang lahat. Ang God Tremble ni Wang Lin ay isang makapangyarihang suntok na nilikha gamit ang kanyang bagong 7 star na sinaunang Diyos na lakas na nakuha niya mula sa Ancient Order Inheritance. Ang pormasayon ng kurtina ng ilaw ay parang isang piraso ng papel na tinangay ng isang suntok. Hindi nito kayang offset ang 10% ng lakas ng suntok. Ang pisikal na lakas ng isang 7 star na sinaunang Diyos ay katumbas ng mga cultivator sa ikatlong hakbang, kaya paano makakalaban ang maliit na planetang Dongling? Habang ang malalakas na tunog ng pagkabagsak ay umabot, ang ilusyonaryong kamao ay tumama sa vortex sa paligid ng planetang Dongling. Pumutok ito. Ang mga dosenang planetang nagbubuo ng vortex ay nayanig. Sa higit sa 10 planeta, lumitaw ang malalaking guho sa kanilang mga ibabaw at nagpakita ng mga palatandaan ng pagkabasag. Isang sandali lang, ang mga ito ay pumutok. Maraming cultivator ang napairepira habang ang mga planeta ay gumuho. Lahat ng malalakas na elders na nagpapanatili ng pormasayon ay hindi nakatakas. Sila ay nawala kasama ang planeta. Ang kamao ni Wang Lin ay tumama sa vortex at lumipad papunta sa planetang Dongling. Habang ang kamao ay umaabante, ang mga natitirang planetang mga dozen ay sumabog patungo sa kanyang kamao, ngunit lahat sila ay gumuho isa-isa. Nakita na malapit nang tumama ang kamao ni Wang Lin sa planetang Dongling, isang malungkot na sigaw ang umabot mula sa pamilyang Lu sa hilagang bahagi ng planeta. Ang halos 10,000 cultivator ay dumura ng dugo sa mga dozen o higit pang matandang lalaki sa gitna. Ang mga katawan ng matandang lalaki ay agad na nagsimulang lumaki. Isang sandali lang, ang mga katawan ng mga elders na ito ay naging mga bola ng dugo. Ang kanilang mga damit ay pumutok at ang malalaking ugat ng dugo ay makikita sa ilalim ng kanilang balat. Paghahandog ng dugo. Espiritu ng pormasayon, magtipon. Habang ang mga salitang ito ay yumeko, ang mga dozen na matandang lalaki ay pumutok sa malalaking mist ng dugo na nagtipon sa gitna. Isang sigaw ang nanggaling mula sa mist ng dugo at isang anino ng dugo ang sumabog papuntang langit. Ang anino ng dugo ay malabo, kaya't mahirap makita ang hitsura nito. Ngunit may malakas na aura ng pagkakulong na nanggagaling sa katawan nito. Sa sandaling ito, ang hilagang bahagi ng planetang Dongling ay madilim. Lahat ng ilaw ay pinalitan ng higanting kamao. Ang kamao ni Wang Lin ay bumaba sa planetang Dongling. Ang anino ng dugo ay sumugod patungo sa kamao. Nagbigay ito ng isang sigaw na kumilos sa kalangitan at sumabog sa kamao ni Wang Lin ng Ancient Order. Ang isang malupit na tunog ng pagkabagsak ay umabot sa planetang Dongling. Kumalat ito sa lahat ng direksyon, dumaan sa Wang Lin at umabot sa silangang domain. Ngunit bago maglaho ang tunog na ito, ang anino ng dugo ay sumabog sa isang ulan ng dugo na bumagsak mula sa langit. Bago pa man tamaan ang ulan ng dugo sa lupa, ang kamao ni Wang Lin na may Ancient Order ay dumaan dito at tumama sa hilagang bahagi ng planetang Dongling. Ang buong planeta ay nayanig at ang lupa sa hilaga ay gumuho ng layer by layer. Ang halos 10,000 cultivator ay namatay. Isang higanting sinkhole na umaabot sa daan-daang libong talampakan ng lumitaw. Ang butas ay umabot sa 60% ng circumference ng planetang Dongling. Ang sinkhole ay kumpletong itim at amoy dugo. Ang planetang Dongling ay nayanig. Bagamat hindi ito sumabog, mas malalakas na tsunamis ang na-trigger. Ang dagat ay lumipad sa hangin, kalahating nahulog sa sinkhole, habang ang kalahati ay bumagsak tulad ng ulan sa planetang Dongling. Bilang oras, ang ilalim ng sinkhole na nabuo ng kamao ni Wang Lin ay naging isang dagat, at unti-unting napupuno, mula sa itaas, ang marka ng kamao ay malinaw na makita. Ito ay parang isang mortal na pumalo sa putik. 8 hininga. Mula nang ihagis ni Wang Lin ang kamao, umabot lamang ng 8 hininga para gumuho ang kurtina ng ilaw, mag-collapse ang mga maliliit na planeta, magwakas ang pamilyang Lu, at magmukhang sinkhole. Biglang tumayo si Master Lufu sa loob ng vortex, puno ng pagkabigla sa kanyang mga mata. Napagtanto niyang nagkamali siya ng malaki sa pagsusuri kay Wang Lin. Hindi pa nga siya umabot sa ikatlong hakbang, pero ang lakas ng kanyang kamao ay nakakatakot na. 8 hininga, 8 hininga, si Master Lufu ay huminga ng malalim.
Ang iniisip niyang mangyayari noong nakita niya ang Rain Sword ay nawala. Ang katayuan ni Wang Lin sa kanyang isipan ay tumaas ng husto. Umabot na siya sa antas ng kanyang mga kapir. Kabanata 1485 ang sinaunang imperial na utos. Ang buong planeta ay natabunan ng ulan ng tubig dagat. Ang ulan ay bumagsak sa lupa, dahan-dahang kumalat at bumuo ng mga ilog. Ang lakas ng isang suntok ay nagwasak sa lahat ng bundok sa planetang Dongling. Ang mga bitik na lumitaw ay naging mga daan para sa tubig dagat na bumuo ng mga ilog. Ang sinkhole at ang pagbagsak ng hilagang lupain ay nagbigay ng impresyon na ang ulan ay parang mga luha ng planetang Dongling. Ang sinaunang utos ng Diyos na panginginig ay hindi lang nagdulot ng pagyanig sa lupa kundi pati na rin sa mga puso ng mga tao. Ang pamilya Shu sa timog ay lahat nagulat. Ang takot at kawalan ng pag-asa ay sumat sa kanilang mga mata. Pati na ang pinuno ng pamilya Shu at iba't ibang mga nakatatandang miyembro ay nagulat. Ito ay, anong klaseng lakas ito? Hindi kayang pigilan ng sinaunang pormasayon ito. Lahat ng mga planetang pinagmumula ng pagsasanay ay nagbagsakan, pati na rin ang planetang Dongling na umiral mula pa noong sinaunang panahon ay nayanig. Ang suntok na ito ay lumampas na sa kanilang mga imahinasyon. Isang bagay na hindi dapat umiiral. Nasa antas na ito ng mga cultivador ng ikatlong hakbang. Ang pamilya Liu sa silangang bahagi ng planeta ay nakasaksi rin ng suntok na bumagsak mula sa kalangitan, ang planetang nanginginig, at ang pagkalipol ng pamilya Liu. Lahat sila ay naging tahimik, kaya bang tiisin ng planetang Dongling ang isa pang suntok na ganito. Sa kanlurang bahagi ng planetang Dongling, ang mga tao ng pamilya Ziyang ay napapalibutan ng lugar kung saan naruroon ang kanilang ninuno. Tinutok nila ang mga mata sa kalangitan habang bumabagsak ang ulan sa kanilang mga katawan. Ang kanilang mga puso ay nagulat sa takot. Si Ziyang Yundong ay puno ng hinagpis habang nakatitig ng walang imik sa lahat ng ito, hindi makapagsalita. Ang eksena kanina ay sobrang nakakagulat. Lampas na ito sa imahinasyon ng kahit sino. Sa harap ng ganitong lakas, paano nila ito lalabanan, paano nila ito tatanggihan? Ang pinuno ng pamilya Liu, mga nakatatanda, at halos 10,000 cultivador ay tumingin sa kanlurang bahagi. Ang pamilya Shu sa timog ay ganoon din, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kanluran, pati na ang mga miyembro ng pamilya Ziyang sa kanlurang bahagi ay pareho. Hindi tiyak kung sino ang unang tumingin sa kung saan naruroon ang ninuno na nasa pagsasanay sa loob ng kanilang silid, ngunit di nagtagal, ang buong pamilya Ziyang ay tumingin doon. Naghihintay sila ng utos mula sa kanilang ninuno, labanan o umatras, bago nila marinig ang mga salita mula sa ninuno, nakita nila ang isang puting-puting anino sa ulan. Ang planetang Dongling ay nawala ng lahat ng depensa sa harap ni Wang Lin. Siya ay lumitaw sa kalangitan at ang kanyang titig ay parang kidlat habang tinutok niya ito sa kanlurang bahagi. Hindi ka pa ba lumabas mula sa kabaong? Ang tinig ni Wang Lin ay kalmado at walang kulog, ngunit malinaw na pumasok sa pandinig ng bawat cultivador dito. Nagdulot ito ng hindi nakikitang presyon sa lahat ng mga cultivador. Labanan hanggang kamatayan. Isang malalim na sigaw mula sa kanlurang bahagi kung saan naruroon ang ninuno ng pamilya Ziyang sa pagsasanay sa loob ng kanyang silid. Ang sigaw na ito ay puno ng walang katapusang takot at kabaliwan. Pagkatapos niyang magsalita, ang mga mata ng mga miyembro ng pamilya Ziyang ay naging pula at sila'y sumugod kay Wang Lin. Tinutok nila ang kanilang mga mata na parang nabura na ang kanilang konsensya at pinalitan ng walang katapusang pagnanasa na pumatay. Pati na rin ang pamilya Shu sa timog. Ang halos 10,000 cultivador ay lahat nagsimula ng mawala ng ulirat. Sila'y nagliparan patungo sa himpapawid. Samantalang ang pamilya Liu sa silangan, ang lahat ng cultivador ay ginamit ang kanilang malalaking mga yaman. Mga malalakas na ilaw ay sumabog patungo sa kalangitan tulad ng mga pilak na ahas, lahat ay tinutok kay Wang Lin. Ang mga miyembro ng pamilya Liu ay lahat umupo pagkatapos gamitin ang mga yaman. Nagsimula silang bumuo ng mga seal, at ang tunog ng mga salitang incantation ay umalingaw-ngaw. Spell ng dugo na manika. Ang mga salitang chant ng halos 10,000 cultivador ay nagsanib upang maging isang tinig na sumabog patungo sa kalangitan. Pagkatapos ay isang kakaibang amoy ng bulaklak ang nagmula sa kanilang mga katawan. Nang lumitaw ang amoy ng bulaklak, isang higanting dilaw na sunflower ang lumitaw sa lupa. Ang mga gilid ay gintong-ginto ngunit ang gitna ay itim. Maraming mga buto tulad ng mga binhi ang makikita. Gayunpaman, malinaw na nakita ni Wang Lin na ang mga butong ito ay ang mga ulo ng mga 10,000 cultivador na ito. Tama sa momentong ito, isang linya ng dugo ang lumitaw sa kanilang mga leeg habang ang kanilang mga chant ay naging mas marahas. Di nagtagal, may kumislap na pula at ang kanilang mga ulo ay nahiwalay mula sa kanilang mga katawan. Malaking halaga ng dugo ang damaloy at nagsanib sa spell upang bumuo ng isang makapangyarihang lakas. Ang higanting sunflower ay nagbuga ng gintong liwanag na may kasamang pulang liwanag ng dugo. Lumipad ito mula sa lupa at sumugod patungo kay Wang Lin.
Mula sa malayo, ito ay mukhang isang higanteng haligi ng liwanag na sumasabog patungo kay Wang Lin. Ang isang mapanirang lakas ay mabilis na kumalat mula sa loob ng haligi ng liwanag. Pagkatapos, isang ulo na walang katawan ay bahagyang lumitaw sa loob ng liwanag. Ang aninong ito ay may suot na armor at may hawak na pangil na sabay na sumugod sa loob ng haligi ng liwanag. Ang lakas na ito ay lumampas sa limitasyon ng mga cultivador ng Fifth Heaven's Light sa pamamagitan ng isang hindi kilalang pamamaraan at malapit sa Just Flame na spells ng cultivador ng ikatlong hakbang. Maaari ding sabihin na ang aura mula sa haligi ng liwanag ay malapit na sa aura ng isang cultivador ng Nirvana Void sa unang yugto ng ikatlong hakbang. Lahat ng ito ay dahil sa ulo ng anino sa loob ng liwanag. Biglang lumingon si Wang Lin at ang kanyang titig na parang kidlat ay dumaan. Nakita niya ang ulo ng walang katawan. Ang haligi ng liwanag ay masyadong mabilis, at ngayon ay wala pang 30 talampakan mula kay Wang Lin. Parang hindi binibigyan siya ng pagkakataon para umiwas. Ngunit wala ni isang intensyon si Wang Lin na umiwas. Ang kanyang mga mata ay kumislap at itinataas niya ang kanyang kanang kamay. Habang papalapit ang haligi ng liwanag, itinulak niya ang kanyang kamay pasulong. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw sa buong planeta Dongling at kumalat sa lahat ng direksyon tulad ng isang pag-ungol. Ang haligi ng liwanag ay tumama sa kanang palad ni Wang Lin. Ang ulo ng walang katawan sa loob ng liwanag ay tinusok ang pangil sa palad ni Wang Lin. Nagpatuloy ang malalakas na tunog ng kulog. Ang puti niyang buhok ay hinigupit ng hangin na parang tinamaan ng isang malakas na hangin. Ang kanyang mga damit ay sumayaw ng magkasunod na parang tatangayin. Ngunit, ang katawan ni Wang Lin ay hindi kumilos kahit na kaunti. Wala ni isang ekspresyon ang nagbago sa kanyang mukha. Tinanggap niya ang isang atake na malapit na sa lakas ng isang cultivador ng Nirvana Void gamit lamang ang kanyang palad. Sa ilalim ng malalakas na tunog ng kulog, parang ang mundo ay napapunit. Isang malaking bitik ang lumitaw sa lupa sa ilalim ni Wang Lin. Ang bitik na iyon ay damaloy ng malalim sa planeta, at sa momentong ito, ang silangang bahagi ng planetang Dongling ay nahiwalay mula sa planeta. Kung titingnan mula sa malayo, malinaw na makikita na ang bahagi ng planetang Dongling ay pumutok at nahiwalay mula sa planeta. Ang malaking piraso ng planeta na puno ng mga patay na cultivador na gumamit ng Blood Puppet Spell ay lumipad patungo sa malawak na kalawakan. Ang planetang Dongling ay naging payle at nagsimulang mag-collapse ng malakihan. Ang haligi ng liwanag ay nawala at ang ulo ng walang katawan ay nawala rin, hindi umatras si Wang Lin ni isang hakbang hanggat hindi nawawala ang haligi ng liwanag, sa kanya dahan-daang binawi ang kanyang kanang kamay. May ganitong spell, sayang naman, kailangan ko na itong sirain. Ngunit sa sandaling ang haligi ng liwanag ay nawala at ang planetang Dongling ay nagsimulang mag-collapse, ang natitirang mga cultivador ay nagsimula ng magwala dahil ang ninuno ng pamilya Ziyang ay sumigaw na maglaban hanggang kamatayan. Lahat sila ay sumugod kay Wang Lin. Ang kanilang mga mata ay pula, parang hindi sila titigil hanggat hindi nila pinatay si Wang Lin. Akong si Wang Lin, maraming na akong pinatay na tao. Wala akong pakialam na pumatay pa, hindi ko alam kung bakit nyo sila ipinadala sa kamatayan, ngunit matutupad ko ang inyong hiling. Kalmado si Wang Lin habang pinapanood ang 10,000 cultivador na sumugod sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at dahan-daang nag-waving. Pagkatapos niyang mag-waving, ang siyam na kulay ng apoy ay lumitaw sa kaliwang mata ni Wang Lin. Habang ang kanyang kanang kamay ay damapo, ang apoy ay kumalat sa buong mundo. Ang mga cultivador ng Ethereal Fire ay mahusay sa laban ng panggrupo. Sa isang galaw, ang Ethereal Fire ay nagsimulang magsunog sa mga katawan ng mga cultivador na ito. Ang mga mapait na sigaw ay umalingaw habang sila ay nasusunog hanggang sa maging abo. Wala ni isang nakaligtas. Sa isang saglit, si Wang Lin ay parang isang nagniningas na kandila, at ang mga baliw na cultivador ay parang mga gamo-gamo na patuloy na nagsisilipad patungo sa apoy. Habang kumakalat ang dagat ng apoy, ang buong kalangitan ay natakpan ng puting usok. Dahan-daang lumakad si Wang Lin patungo sa kanlurang bahagi ng planeta, kung saan tinanggal ng ninuno ng pamilya Ziyang ang kanyang vitality. Habang naglalakad si Wang Lin, ang mga malulupit na sigaw ay patuloy na umalingaw. Ang lahat ng mga cultivador na lumapit sa kanya ay nasunog hanggang maging abo. Walang makakapidyo sa pag-usad ni Wang Lin. Di nagtagal, si Wang Lin ay dumating sa kanlurang bahagi ng planeta, kung saan ang lupa ay madilim na pula. Sa kanyang harapan ay ang malalim na bitik na nagdadala sa kuwebo kung saan naruroon ang ninuno ng pamilya Ziyang. Si Wang Lin ay kumuha ng hakbang pasulong at pumasok sa bitik. Pagkapasok, isang sigaw mula sa dilaw na kabaong ng lupa ang narinig. Malalaking halaga ng dilaw na likido ang lumabas at bumuo ng isang alon na sumabog patungo kay Wang Lin. Ang amoy ng nabubulok na laman at ang aura ng kamatayan ay nagsanib sa likidong ito at bumuo ng isang bagyong sumabog patungo kay Wang Lin. Kalmado lang si Wang Lin, at nang ang bagyo ay humarap sa kanya, iniwave niya ang kanyang kamay.
Ang bagyo ay bumagsak, at ang dilaw na likido ay naglabas ng mga tunog ng pagsabog habang bumabagsak sa mga bato sa paligid. Kasabay nito, ang tuyong kanang kamay na humahawak sa gilid ng kabaong ay humigpit. Isang mahirap na tinig ang nagmula sa kabaong. Ang sinaunang imperial na utos ay nagsasaad na ang mga magwawasak sa planetang Dongling ay papatayin ng 9 na henerasyon ng kanilang pamilya. Habang umuukit ang tunog ng kanyang tinig, ang ninuno ng pamilya Ziyang ay pilit tumayo gamit ang kanyang nakakatakot na katawan. Kabanata 1486 Matandang Shen. Ang payat na katawan ay ganap ng nabubulok. Wala ng balat, tanging mga bakas ng itim na laman at dugo ang natira. Hindi na ito mukhang tao kundi isang bangkay na nabubulok ng hindi mabilang na taon. May mga ugat ng dugo na nakabaon sa laman na parabang nagsisikap magpatuloy ng buhay. Tanging sa dibdib, kung saan nag-cross ang mga ugat ng dugo, doon lang makikita ang isang pusong kulay madilim na pula na kasing laki ng kamao. Ang pusong ito ay tumitibok. Gayunpaman, ang inilalabas nito ay hindi buhay na lakas kundi isang malakas na amoy ng kamatayan. Isang mata na kulay dugo ang nakatitig kay Wang Lin, na nagpapakita ng galit at takot. Ang malakas na aura ng isang ikalimang hakbang na cultivator ng Heaven's Light ay nagmumula sa kanyang katawan. Ang aurang ito ay pinagsama ang malakas na amoy ng kamatayan dito at naging mga sigaw ng hindi mabilang na kaluluwa. Parang ang mga kaluluwang ito ay sumisigaw kay Wang Lin. Kahit na ang matandang lalaki ay naglabas ng kanyang ikalimang hakbang na cultivation ng Heaven's Light, sobrang hina siya sa mga mata ni Wang Lin. Hindi alintana ang Death Vortex na nabuo ng ninuno ng Ziyang family, bumaba si Wang Lin sa libis at pumasok dito. Sa oras na pumasok ang kanyang katawan, umatras ang vortex na parang natatakot na lumapit kay Wang Lin. Habang nakikita si Wang Lin na papalapit, lalo pang lumakas ang takot sa mata ng ninuno ng Ziyang family. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa kanyang tumitibok na puso at mga dagindong ng mga sigaw ay mabilis na lumabas sa kanyang bibig. Habang nakapatong ang kanyang kanang kamay sa dibdib, lahat ng kanyang aura ng kamatayan ay bumaliktad at ginamit niya ang malakas na Qi-Shi spell. Pinilit ng Qi-Shi spell na gawing buhay na lakas ang aura ng kamatayan. Ang kanyang nabubulok na katawan ay nagsimulang mag-ayos ng mabilis. Ngunit bago pa niya magamit ang kanyang Qi-Shi spell, nasa wala pang 30 talampakan si Wang Lin mula sa ninuno ng Ziyang family. Nang makalapit si Wang Lin, basta na lang siyang tumuro. Ang mga tunog ng pagputok ay umalingaw at ang mga braso ng ninuno ng Ziyang family ay bumagsak sa nabubulok na laman. Isang matinding sakit ang dumaan sa kanya at mabilis siyang umatras mula sa kabaong. Ngunit bago pa siya makalayo, tumuro si Wang Lin sa pangalawang pagkakataon. Ang mga tunog ng kulog ay umalingaw at ang mga nabubulok na mga binti ng ninuno ng Ziyang family ay bumagsak. Ang kanyang katawan ay hinatak patungo kay Wang Lin ng isang malakas na puwersa ng pagsipsip. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang saglit. Isang sandali matapos nito, hinawakan ni Wang Lin ang ulo ng ninuno ng Ziyang family. Hindi nagsayang ng oras si Wang Lin sa pagsasalita. Ang kanyang orihinal na enerhiya ay nag-activate sa loob ng kanyang katawan at sinimulan niyang gamitin ang Soul Search upang hanapin ang sagot na kanyang hinahanap. Maglakas loob kang patayin ako. Ang pamilya Ziyang ko ay isang sangay ng Ancient Dongling family. Ako ay mula sa sangay ng Dongling family, ang pangalan ko ay Dongling Tai. Maglakas loob kang patayin ako. May kabaliwan sa ilalim ng takot sa kanyang mga mata. Sumigaw siya ng malakas habang nagsisimula ng magsaliksik si Wang Lin sa kanyang kaluluwa. Sinira mo ang planetang Dongling at pinatay ang 10,000 tao sa planetang Dongling. Ininsalto mo ang pamilya Dongling, kaya mamamatay ka. Hindi lamang ikaw, kundi pati ang lahat ng iyong mga kaibigan at kamag-anak ay lilipulin. Maglakas loob kang patayin ako. Maingay. Maayos ang ekspresyon ni Wang Lin, at sa sandaling nagsalita siya, isang malakas na puwersa ang pumasok sa katawan ng ninuno ng Ziyang family. Ang lahat ng nasa ilalim ng katawan ng ninuno ng Ziyang family ay bumagsak. Hawak ng kamay ni Wang Lin ang ulo ng ninuno ng Ziyang family at ipinagpatuloy ang Soul Search. Ngunit sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Habang ipinagpatuloy niya ang Soul Search, tumingin siya paitaas at tinitigan ang langit sa labas ng libis. Nagpakita ng mga sinag ng gintong liwanag mula sa walang hanggan at kumalat sa lahat ng direksyon. Hindi nagtagal, isang gintong pinto ang lumitaw sa mundo. May dalawang sinaunang salita sa gintong pintong ito. Ang mga salitang ito ay isang pangalan. Ang pangalan ng isang pamilya na matagal nang umiiral sa All Heaven at sa Inner Realm. Dongling. Sa sandaling lumitaw ang pinto, isang malakas na kapangyarihan ang kumalat mula sa pinto. Dahan-daang bumukas ang pinto sa harap ng mga mata ni Wang Lin at nagningning ang gintong liwanag. Isang higanteng gintong anino na 10,000 talampakan ang taas ang lumabas mula sa loob ng pinto. Ang gintong aninong ito ay kumikislap ng maliwanag. Sa isang sulyap, para itong isang higanteng nakagintong armor. Ang katawan nito ay sobrang solid, parang totoo. Ginoo, sinunog mo ang planetang Dongling.
Iyan ay isang krimen na karapat-dapat sa kamatayan na may libong sugat. Pinatay mo ang mga tao sa planetang Dongling, isang krimen na karapat-dapat sa pagkawasak ng iyong kaluluwa. Sinaktan mo ang isang miyembro ng aking Dongling clan, isang kasalanan na karapat-dapat sa matinding parusa. Sa tatlong kasalanan ito, ang siyam na salinlahi ng iyong pamilya ay lilipulin. Ang sigaw ng gintong higanti, at itinaas ang kanang kamay. Nagkaroon ng kislap ng liwanag at isang gintong espada na 10,000 talampakan ang taas ang lumitaw at mabilis na lumipad patungo kay Wang Lin. Ang pagpatay ay pagpatay, ano ang silbi ng lahat ng kasinungalingang ito? Ngayon, papatayin ko. Sino man na maglakas loob tumutol ay mamamatay. Pinisil ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at piniga ang ulo ng ninuno ng Ziyang family. Tumalon siya patungo sa hangin at tumuro sa pababang gintong espada gamit ang kanyang kanang kamay. Ang daliri na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng Ancient Order ni Wang Lin, ang kanyang cultivation, at pati na rin ang kanyang thunder at fire essences. Isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw nang tumama ito sa espada. Nagkaroon ng kislap ng malamig sa mga mata ni Wang Lin. Matapos niyang tumuro, isang kislap ng dugo ang sumak at ang blood sword ay lumipad palabas. Ang gintong espada ay kumilos ng malakas at biglang bumagsak matapos tumama sa daliri ni Wang Lin. Pati na rin ang gintong higanti ay nanginig at mabilis na umatras. Sa sandaling ito, ang blood sword ay pumasok at tumagos sa retreating gintong higanti. Ang mga tunog ng kulog ay umalingaw at parang pumutok ang gintong liwanag mula sa higanti bago ito bumagsak. Ang gintong liwanag ay tila sumabog mula sa mundo, at nang bumagsak ang higanti, isang matandang lalaki na nakasuot ng gintong roba ang lumitaw sa ilalim ng pinto. Ang mukha ng matandang lalaki ay mapatla at sa mukha siya ng dugo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ang isang daliri at espada ni Wang Lin ay binasag ang kanyang ilusyon ng Diyos at pinilit ilabas ang kanyang tunay na katawan. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado habang lumilipad siya palabas mula sa libis at tinitigan ang matandang lalaki na nakasuot ng gintong roba. Ang matandang lalaki na nakasuot ng gintong roba ay lumagpas na sa ikalimang Heaven's Light at kalahating hakbang na papunta sa ikatlong hakbang, tulad ng Stimlingdong noong nakaraan. Inilaylay ni Wang Lin ang kanyang mga manggas at ang kanyang puting buhok ay damapo sa hangin. Ang aura ng isang master ay kumalat mula sa kanya habang mahinahong nagsalita, "Marami na akong pinatay ngayon. Aalis na ako. Pipigilan mo ba ako?" Nagpakita ng isang komplikadong ekspresyon ng matandang lalaki at tinitigan si Wang Lin. Matapos ang matagal na panahon, ipinihit niya ang kanyang mga kamay at nagsalita, "Malakas ang iyong kakayahan at wala akong kakayahan upang pigilan ka. Gayunpaman, sinunog mo ang planetang Dongling at nilabag mo ang batas ng aming angkan. Kailangan kong i-report ito sa angkan at ang mangyayari pagkatapos ay ipagpapasya ng mga elder." Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado. Kung hindi sana tinangka ng mga cultivator ng planetang Dongling na pigilan siya, hindi sana niya pinatay ang mga ito. Dapat ba niyang hayaan silang atakihin siya nang hindi lumaban? Kung hindi ako inaatake ng iba, hindi ko sila inaatake. Manahimik. Ang malamig na tingin ni Wang Lin ay dumaan sa matandang lalaki. Ang mga salita niya ay hindi para sa matandang lalaki, kundi para sa kalahating bukas na gintong pinto sa likod ng matandang lalaki. Pagkatapos nito, nag-ikot si Wang Lin at nagsimula patungo sa mga bituin. Nag-echo ang mga ripples at biglang nawala si Wang Lin. Pagkatapos umalis ni Wang Lin, samukan ng dugo ang matandang lalaki dahil hindi na niya kayang pigilan ang kanyang mga sugat. May dagwang marka sa kanyang dibdib kung saan damflowang ang dugo. Ang mukha ng matandang lalaki ay napakaputla dahil sa malubhang pagkakasugat. Siya ay nasa bingit ng kamatayan matapos ang isang daliri at espada ni Wang Lin. Nang isipin ito ngayon, ramdam pa rin niya ang takot. Isang hininga ang kumalabit mula sa likuran ng matandang lalaki. Habang ang liwanag ay kumikilos, isang tao ang lumabas mula sa pintuan. Ang taong ito ay nakasuot din ng gintong roba, ngunit siya ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. "Bakit hindi ka umatake?" Ang matandang lalaki sa gintong roba ay pinindot ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at tumingin pabalik sa lalaking nasa kalagitnaan ng edad. "Sinabi ng aming ninuno na kapag nawasak ang planetang Dongling, muling lilito ang aming Dongling clan. Magiging isang kalamidad para sa aming clan." Ang taong iyon ay hindi lamang nakapansin sa akin, nagbigay din siya ng babala. Hindi siya basta-basta. Ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad ay ikinibit ang kanyang balikat at tumingin sa direksyon kung saan umalis si Wang Lin. "Hindi naman magkaiba ang antas ng aming cultivation. Wala ni isa sa atin ang tunay na nakapasok sa ikatlong hakbang. Kahit na umatake ako, natatakot akong hindi ko siya mapigilan dito. Ang aking cultivation ay medyo kakaiba, kaya nararamdaman ko ang isang bagay na hindi mo kayang maramdaman. Sa katawan niya, naramdaman ko ang aura ng dalawang cultivator na nasa ikatlong hakbang. Natatakot akong ginamit lang niya ang isang maliit na bahagi ng kanyang lakas sa maikling laban-laban sa iyo. Paano ko siya lalabanan?"
Maglakbay na tayo, kakaunti na lang ang natirang tao sa aming angkan. Tanging tayong dalawa na lang ang nagising, biglaang nagulat ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Tumalikod siya at sumama ang matandang lalaki sa gintong robot. Isang nakakagulat na aura ang lumabas mula sa kalahating bukas na pintuan. Nagmumula ang kagalakan sa kanilang mga mata at agad silang pumasok sa pintuan ng walang pag-aalinlangan. Tanging ang gintong pintuan na lamang ang nanatiling hindi gumagalaw sa mundo. Isang mundo ng yelo ang nasa loob ng pintuan, may isang mundo dito, ngunit lahat ay nagyayelo, pati na ang mga ulap, maraming kontinente ang lumulutang, bumubuo ng mga higanteng glacier sa mundo. Ang matutulis na yelo ay parang matutulis na espada. Isang babae ang nakaupo sa isang nagyayelong kontinente sa gitna ng lugar. Ang babae ay maganda, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kalamigan. Ang kanyang katawan ay nagyelo kasama ng kontinente, ngunit sa sandaling ito, biglang bumukas ang kanyang mga mata. Sa oras na bumukas ang kanyang mga mata, nagsimulang magpakita ng mga bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay at nagsimulang umikot. Isang malakas na aura ng sinaunang Diyos ang kumalat. Pumasok ang dalawang cultivator na nakasuot ng gintong robo sa nagyayelong mundo at mabilis na lumipad patungo dito. Magalang nilang pinaplano ang kanilang sarili sa ibabaw ng kontinente na kinalalagyan ng babae. Pinigilan nila ang kanilang kagalakan sa kanilang mga puso at sabay na nagsalita, "Maligayang pagbabalik mula sa iyong closed-door cultivation, Elder Shen." Kabanata 1487 Magandang panaginip ng nakaraan. Ang babaeng ito ay mas maganda pa kaysa kay Mubing Mei. Bagamat hindi siya ngumiti, kayang-kaya niyang magpabilis ng tibok ng puso ng mga cultivator sa isang sulyap lamang. Ang enerhiya ng yin ay nagtitipon sa pagitan ng kanyang mga kilay, kaya't siya ay ibang-iba sa ibang mga babae. Siya ay may kakaibang alindog. Nang binuksan niya ang kanyang mga mata, para bang naglalaman ito ng mga bituin. Hindi maiwasan ng mga tao na mawala ng ulirat sa kanyang titig. Ang mga tunog ng pagputok ay umalingaw sa nagyayelong kontinente at mabilis na kumalat sa buong kontinente. Ang lahat ng yelo ay bumagsak at nagkalat sa lahat ng direksyon. Huminga ng malalim ang babae at nagsimulang mag-ikot ng mas mabilis ang kanyang mga sinaunang bituin. Isang makapangyarihang enerhiya ng sinaunang Diyos ang pumuno sa kanyang katawan. Matapos ang mahabang panahon, kumislap ang kanyang mga mata at ang kanyang magaan na kamay ay bumuo ng kamao. Isang malakas na alingaw ng dagindong ang nagmula sa kanyang palad at niyugyug ang paligid. Habang hawak ang kanyang kamao, huminto ang mga bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay at ipinakita ang 7 purpleng bituin. 7 Star Ancient God. 7 Star Female Ancient God. Nang maipakita ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Ancient God, lahat ay naging maliwanag. Bakit hinabol ni Master Yi Mo ang Moongazer Serpent? Bakit kinuha ng ninuno ng Ziyang family ang buong buhay na lakas ni Wang Lin? Ang buhay na lakas na kinuha ay Ancient God Life Force. Bagamat hindi alam lahat ni Wang Lin, naintindihan niya ang karamihan sa mga ito habang siya ay dumadaan sa All Heaven. Matapos suriin ang mga alaala ng ninuno ng Ziyang family, natutunan ni Wang Lin na ang vitality na inabsorb ng ninuno ay upang masatisfy ang sarili niyang kasakiman dulot ng kanyang cultivation method. Wala rin siyang intensyon na hayaan si Wang Lin na mabuhay. Sa katotohanan, nang pumasok si Wang Lin sa planetang Dongling, nakita ng ninuno ng Ziyang family ang galit ng isang tao mula sa Ziyang family kay Wang Lin. Pagkatapos malasahan ng galit, nalaman niya kung aling miyembro ng pamilya ito. Kahit walang galit na iyon, patuloy na aabusban ng ninuno ng Ziyang family ang vitality ni Wang Lin. Bagamat hindi pa pinagsama ni Wang Lin ang kanyang orihinal na katawan, ang malakas na vitality na lumabas sa koneksyon sa kanyang orihinal na katawan ay nagpatagilid sa ninuno ng Ziyang family upang itamasa ito. Gayunpaman, habang iniiwasan ng ninuno ng Ziyang family ang buhay na lakas ni Wang Lin at malapit ng patayin siya, isang utos mula sa sinaunang pamilya ng Dongling ang dumating. Hindi naglakas loob ang ninuno na sumuwi, kaya't inabandona niya ang ideya ng pagpatay kay Wang Lin. Kinuha niya ang isang malaking halaga ng Ancient God Life Force mula sa orihinal na katawan ni Wang Lin. Lahat ng ito ay natutunan ni Wang Lin mula sa paghanap sa kaluluwa ng ninuno ng Ziyang family. Kasama ng ginawa ni Master Yi Mo noong panahong iyon, nag-speculate siya ng ilang mga bagay. Sinaunang Dongling na pamilya, ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at tumingin siya pabalik sa kalayuan. Sa loob ng pamilyang iyon, may isang Ancient God. Hindi ko lang alam kung ang Ancient God na ito ay talagang isang Ancient God o isang tao na nakuha ang isang pamana tulad ko, tahimik na nag-isip si Wang Lin ng matagal bago niya binawi ang kanyang tingin at naglakad pasulong. Naiparating ko na ang aking babala, kaya huwag niyo akong galitin. Sa 4 na bagay, 2 na ang natugunan. Ngayon ang ikatlong bagay, ang Blood God ng pamilya Yao. Tiningnan ni Wang Lin ng kalmado, ngunit ang puot na nasa kanyang mga mata ay hindi pa rin nawala. Hinabol ako ng Blood God noon. Kung hindi dahil kay Brother Qing Shui, malamang ay patay na ang aking avatar. Paano ko ito makakalimutan?
At saka, ang Blood God ay may isang Ancient Demon sa loob niya, ang aking Ancient Demon Avatar ay nangangailangan ng Ancient Demon Power sa ngayon. Bukod dito, bagamat hindi ko ipinangako sa batang babae mula sa Yao family, nagbigay ako ng pangako sa kanyang panaginip, na nag-iwan ng karma. Ngayon, oras na para ayusin ko yun. Nawala si Wang Lin sa kalayuan. Ang planetang Dongling ay gumuho at ang lahat ng mga pamilya sa planetang iyon ay bumagsak. Ang mga tunog mula sa labanan sa planetang Dongling ay kumalat at mabilis na nalaman ng mga cultivator sa All Heaven. Ang planetang Dongling ang pinakamatinding planeta sa All Heaven. Ang pagbagsak at pagkawasak nito ay sapat na upang mag-ulat ang buong All Heaven. Sa oras na ito, sa katimugang bahagi ng All Heaven, may isang grupo ng 100 na cultivator na tahimik na umuusad. May isang babaeng cultivator sa kanilang kalagitnaan. Ang babaeng ito ay hindi na bata. Mukhang siya ay nasa kalagitnaan ng edad. Ang kanyang mukha ay naglalaman ng mga bakas ng panahon habang tahimik siyang gumagalaw kasama ang grupong ito ng mga cultivator. Bagamat ang kanyang mukha ay matanda na, mahihinuhang siya ay maganda pa noong kabataan. May mga bakas pa ng kanyang alindog. Ang lahat ng ito ay sa kondisyon na wala siyang sobrang nakakagulat na mga peklat sa kanyang mukha. Ang mga peklat na ito ay tumakip sa lahat. Ang mga madilim na pulang peklat ay nag-cross-cross sa kanyang orihinal na maganda na mukha. Ang mga malalim na kanal sa laman ay nag-iwan lamang ng isang pangit at nakakatakot na mukha. Ginagawa nitong hindi nais ng mga tao na lumapit pa sa kanya. Hindi matatanggal ang mga peklat na ito gamit ang ordinaryong mga spells. Matagal niyang iginuhit ang mga peklat na ito sa kanyang mukha paulit-ulit pagkatapos gumaling ang mga ito. Para bang ang mga peklat na ito ay dahan-daang inukit sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang cultivation level ay hindi masyado mataas, tanging corporeal yang lang. Ngunit ang kanyang katawan ay naglalabas ng malalim na pakiramdam ng pagkapagod at kalituhan. Ang kanyang mga kamag-anak ay halos lahat ay namatay sa laban kontra sa Alliance. Pati ang ninuno na pinakamahal siya ay malubhang nasugatan sa digmaan at pagkatapos ay namatay upang iligtas siya mula sa Ancient God sa paligid ng planetang Susako. Ang buong pamilya niya ay gumuho. Matapos ang digmaan, bumalik siya sa All Heaven na pagod at sugatan, ngunit wala na ang kanyang pamilya. Umiiyak siya sa tumpok ng wasak na tahanan ng kanyang pamilya at pagkatapos ay tahimik na umalis. Tahimik siyang nag-isang mag-ensayo at naging isang taong walang tahanan. Mahirap para sa isang babae na mabuhay sa medyo magulong All Heaven pagkatapos ng digmaan. Bagamat mayroon pa siyang ilang mga kaibigan, kapag bumuo ang kanyang pamilya, ano ang silbi? Noong panahong iyon, siya pa ay bata at may magandang mukha. Maraming mga tao ang gustong makuha ang kanyang kagandahan, at marami ang nagbigay ng pangako na maaari siyang magpatuloy sa kanyang cultivation. Mahirap para sa isang mahina na babae na mabuhay ng walang kahihiyan, at ang kanyang kagandahan ay pinagpapantasyahan ng marami. Siya ay tulad ng Lufeyan sa Origin Sect, ngunit siya ay mas matatag. Siya mismo ang sum-ire sa kanyang magandang mukha, kaya tumigil ang mga tao sa pagnanasa sa kanya. Ang isang magandang babae ay ipinanganak na malas, at marahil pagkatapos sirain ang kanyang kagandahan, mawawala na ang masamang kapalaran. Hindi niya nakalimutan ang kanyang mga hangarin mula sa nakaraan. Nais niyang maging tulad ng ninuno, maging isang malakas na babaeng cultivator. Magkaroon ng sariling mundo sa All Heaven. Ngunit ang wish na ito ay lalayo ng lalayo sa kanya, kung hindi dahil sa figure na iyon sa kanyang puso, matagal na siyang naging gamit ng ibang tao, isinakripisyo ang kanyang katawan upang maprotektahan at magkaroon ng karapatan magpatuloy sa kanyang cultivation. Ngunit ang figure na iyon ay pumihil sa kanya na mag-aksaya ng dignidad. Tumanggi siyang malugmok ng ganoon. Bagamat maaaring nakalimutan na siya ng taong iyon at hindi na naaalala ang kanyang pangalan, siya ay patuloy pa rin na naaalala. Hindi niya makakalimutan ang figure na naglilad sa mga cultivator palabas ng gumuho na Thunder Celestial Realm, hindi niya makakalimutan ang figure na lumaban sa mga mensahero ng Thunder Celestial Temple. Lalo pa niyang hindi makakalimutan ang figure na iyon na nag-shock sa All Heaven at naging Thunder Celestial. Kahit hindi alam ng taong iyon na siya ay kabilang sa mga nasa paligid. Baka hindi rin alam ng taong iyon ang kasiyahan na nararamdaman niya sa kanyang puso. Sa nakalipas na 800 taon, tuwing siya ay malungkot, iniisip niya ang figure na iyon at binibigyan ng kanyang sarili ng lakas upang magpatuloy sa pakikibaka. Ang nakaraan ay parang usok, at mabilis itong dumaan sa kanyang isipan. Mabilis na sumat sa harapan nila ang isang cultivation planet na puno ng spiritual energy. Huminto ang grupo ng mga cultivator sa labas ng cultivation planet. Ang leader ng grupo ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na may matalim na hitsura. Tinitigan niya ang mga cultivator sa likod niya at nagpakita ng kaunting pagkamuhi nang makita ang babae. Ang mga cultivator ay madalas na pinahahalagahan ng katawan. Ang katawan ng ugat ng cultivation. Marami ang naghanap ng mga pamamaraan upang manatiling bata ang hitsura. Bagamat hindi nila kayang mabuhay magpakailanman, patuloy nilang hinahanap ang mga paraan upang manatiling bata. Maraming tao ang kasing pangit niya.
Bukod dito, isa lamang siyang corporeal young cultivator na walang suporta mula sa pamilya, kaya't madali siyang mabuli ng walang kahihinatnan. Shi Zifeng, gamitin mo ang iyong origin soul upang magbago ng trajectory ng planetang ito. Ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na ito ay nasa kalagitnaan ng Nirvana Scryer na yugto, at ang kanyang mga salita ay naglalaman ng hindi matitinag na awtoridad. Matagal na niyang kilala ang babaeng ito, at siya ay isang taong minsang hinanap ang kanyang kagandahan. Ngunit dahil dito, tuwing nakikita niya ang pangit niyang hitsura, lalo siyang nakakaramdam ng hindi komportableng pakiramdam. Upang mailipat ang isang cultivation planet, kinakailangan munang gamitin ang kanilang origin soul upang baguhin ang trajectory nito. Kapag nabago ang trajectory, ang rebound force ay malaki ang magiging epekto sa origin soul ng isang tao. Tahimik na nag-isip si Shi Zifeng at ang kanyang mukha ay naging mapotla. Pagkalipas ng ilang sandali, magalang niyang ipinag-isa ang kanyang mga kamay at nagsalita sa isang malamyos na boses, Lord Messenger, inalog ko na ang huling 3 planeta mula sa kanilang trajectory gamit ang aking origin soul at hindi pa rin ako ganap na gumaling. Maaari ko bang? Bago pa makapagsalita si Shi Zifeng, ang kalagitnaan ng edad na lalaki ay kumunat ang noo at hamaited. Nang inig ang katawan ni Shi Zifeng at kinagat ang kanyang ibabang labi. Hindi na siya nagsalita at tumalikod patungo sa cultivation planet. Ang ilan sa halos 100 na cultivator sa likuran niya ay hindi na nakayanin at napabuntong hininga na lang. Halos 1,000 taon na ang nakalipas, ang Shi family ay napakalaki, kahit na hindi ito isang top family. Ang direktang inapo ng Shi family, ang maganda at kaakit-akit na si Shi Zifeng, ay nauwi sa ganito, malupit ang kapalaran. Ang Shi Zifeng na ito ay isang bihirang matatag at mitigang babae, walang swerte, walang swerte. Wala nang dapat ikalungkot. Pagkatapos ng digmaan, maraming tao ang naging mas miserable pa kaysa sa kanya. Kabanata 1488 ang malabo na luha ng kasalukuyan. Kinuha ni Shi Zifeng ang ibabang labi at lumipad patungo sa planetang puno ng espiritual na enerhiya. Ipinihit niya ang mga mata ngunit walang luhang damaloy. Matagal nang natuyo ang kanyang mga luha sa nakalipas na 800 taon. Dahan-daang nag-activate ang kanyang cultivation at isang banayad na liwanag ang kumalat mula sa kanyang katawan. Gumawa ang kanyang origin soul ng isang sinulid ng divine sense na gumalaw patungo sa planetang cultivation na inalis na ng mga tao. Sa isang iglap, parang kumonekta ang kanyang divine sense sa planetang cultivation. Ang kanyang mukha ay naging mapotla habang kinagat ang kanyang mga ngipin at hinayla ang divine sense. Biglang rumonda ang planetang ito at ang mabagal na pag-ikot nito ay tumigil dahil sa hatek ng kanyang divine sense. Ngunit, sa sandaling tumigil ito, isang hindi maipaliwanag na rebound force ang lumitaw at walang awa itong tumama sa divine sense ni Shi Zifeng. Umutot ng dugo si Shi Zifeng. Ang divine sense na humiwalay mula sa kanyang origin soul ay hindi na kayaanang tiisin ng rebound force, at nagsimulang pumutok sa gitna. Ang kanyang mukha ay naging kulay abong at umatras ng daan-daang talampakan. Muling lumabas ang kanyang origin soul upang bumuo ng sinulid ng divine sense. Ang sinulid ay lumipad patungo sa planeta at muling hinayla. Ang matinding lumandang tunog ay umalingaw at ang planeta ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbabago ng trajectory. Ngunit ang rebound force ay mas malakas pa kaysa sa dati. Habang ang malalakas na tunog ay umalingaw, muling bumagsak ang divine sense ni Shi Zifeng. Ang pagbagsak na ito ay nagdulot ng pagguho ng divine sense ni Shi Zifeng layer by layer, at ang kanyang origin soul ay itinulak pabalik sa kanyang katawan. Siya ay umubo ng dugo at nanginginig ang katawan, at mukhang hindi na kayang tumayo. Ang kanyang mukha ay kulay abong at ang mga mata ay nagiging malabo. Isang basura. Isang malamig na hiyaw ang lumabas mula sa messenger ng Thunder Celestial Temple habang lumilipad siya sa ibabaw ni Shi Zifeng at iniwasiwas ang kanyang manggas. Bumuo ang kanyang origin soul ng isang sinulid ng divine sense at kumonekta sa planeta. Sa isang malakas na hiyaw, hinayla niya ang planeta mula sa trajectory na itinaguyod nito sa mga hindi mabilang na taon. Inabot ng kalagitnaang tao ang kanyang kamay na parang hawak-hawak ang planeta, at sumigaw, ilipat ang planeta. Ang halos 100 cultivators ay sabay-sabay na umatake at silver na mga linya ang lumabas, na bumuo ng isang net sa paligid ng planeta. Sabay-sabay nilang hinayla ang planeta. Isang matandang lalaki na nagbigay ng isang buntong hininga habang dumadaan sa tabi ni Shi Zifeng. Kinuha niya ang isang bote ng mga pills at mabilis na ibinigay ito kay Shi Zifeng. Ka-cultivator Shi Zi, ako rin ay dinala mula sa Thunder Celestial Realm ng taong iyon. Ang matandang lalaki ay bumulong habang dumadaan sa tabi ni Shi Zifeng. Tahimik na tinanggap ni Shi Zifeng ang mga pills at ipinakita ang pasasalamat. Ang bote ay naglalaman ng mga mahalagang pills na makakatulong sa pagpapabilis ng kanyang paggaling. Sa nakalipas na 800 taon, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay hindi nakatulong sa kanya ng higit pa kaysa sa mga taong nailigtas ni Wang Lin sa Thunder Celestial Realm. Kung hindi dahil sa kanila, ang landas ni Shi Zifeng ay magiging mas mahirap.
Ano ang ginagawa mong nakatayo dyan? Pumunta ka rito at ilipat ang planetang ito. Isang basura lang. Maganda ka dati, ngunit sinira mo ang iyong hitsura. Kung sumang-ayon ka sa aking kahilingan, hindi ka magiging ganyan ngayon. Ang kalagitnaang lalaki mula sa Thunder Celestial Temple ay ngumisi. Hindi na kayang pigilin pa ng matandang lalaki ang kanyang sarili, at sumagot siya, Lord Messenger, ka-cultivator Shizi ay kabilang din sa Thunder Celestial Temple. Bagamat kulang ang kanyang cultivation, mayroon siyang parehong estado tulad natin. Siya ay nakapaghilahilam ng ilang planeta mula sa kanilang trajectory at patuloy pa ring sugat. Bakit mo siya pinipilit magpatuloy? Hayaan mo siyang magpahinga muna. Ang mga mata ng kalagitnaang lalaki ay kumislap at tiningnan ng matandang lalaki. Hindi mo na kailangang ituro ang mga ginagawa ko. Ang matandang lalaki ay nasa unang yugto lamang ng Nirvana Scryer, kaya't naramdaman niyang malaki ang presyon mula sa kalagitnaang lalaki na nakatingin sa kanya. Ngunit pinigilan ng matandang lalaki ang kanyang mga ngipin at ngumisi. Alam mo rin na si ka-cultivator Shizi ay may pagmamahal sa kanya. Noong siya ay naruroon, nagsikap ka bang magturing ng ganito? Pagkatapos magsalita ng matandang lalaki, naglabas ng matinding galit ang kalagitnaang lalaki at ang kanyang isip ay nanginginig. Alam niyang siya ay hindi magtataas ng galang sa taong iyon. Naalala pa niya ang lahat ng nangyari noong panahon ng kompetisyon. Noong panahong iyon, ang taong iyon ay nasa corporeal yang pa lamang, ngunit siya ay isang nilalang na tinitingala niya. Hindi siya naglakas loob na magpakita ng hindi paggalang sa taong iyon. Ang taong iyon ay lumitaw sa digmaan laban sa Alliance. Ang taong iyon ay naging tanyag sa All Heaven at sa Alliance, at kailangang aminin ng kalagitnaang lalaki na siya ay isang langgam sa harap ng taong iyon. Matagal na siyang wala, baka nga patay na. Bago pa matapos magsalita ang kalagitnaang lalaki, pinutol siya ng matandang lalaki na may isang matalim na ngisi. Paano kung siya ay bumalik? Ang mga salitang ito ay nagdulot sa kalagitnaang lalaki ng malalim na pagmumuni. Matapos ang ilang sandali, naglabas siya ng isang malamig na hiyaw at iwas-iwas ang kanyang kamay. Sumigaw siya, marami ka nang sinasabi. Kayo ni Shi Zifeng, magtulungan kayo para ilipat ang planetang iyon. Tiningnan ng matandang lalaki ang kalagitnaang lalaki at hindi na nagsalita. Sumama siya sa mga cultivator na lumilipat ng planeta. Si Shi Zifeng ay patuloy na tahimik na nag-iisip. Iniwasan niyang magpagaling at nagpatuloy. Pinagbuti niya ang kanyang mga ngipin at hinati ang isang sinulid ng kanyang origin soul sa isang pilak na sinulid upang idikit sa planeta. Dahan-dahan siyang sumunod sa grupo, hinayla ang planeta. Ang kalagitnaang lalaki ay nasa harap at ang kanyang ekspresyon ay malungkot. Siya ay medyo hindi mapakali sa mga sinabi ng matandang lalaki. Paano kung siya ay bumalik? Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa kanyang tainga. Isang linya ng halos 100 tao ang dahan-daang lumilipad pasulong, hinahatak ang planeta kasama nila. Patuloy silang lumalayo. Ngunit ilang sandali lang, isang puting figure ang lumitaw sa kanilang harapan. May puting buhok na dumadaloy habang dahan-dahan itong umuusad. Bagamat mabagal ang hitsura niya, bawat hakbang na ginawa niya ay lumalagpas sa isang hindi mabilang na distansya. Sa ilang hakbang lang, ang puting figure ay lumapit at isang halos nakakapasong aura ang kumalat. Ilang sandali lang, nawala ang presyon at nawala ang puting figure sa harap ng kanilang mga mata. Lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Napakabilis na hindi nakatugon ng sinuman. Pakiramdam nila ito ay isang ilusyon lamang. Nanginginig ang lahat at takot ang sumikop sa kanilang mga mata. Ang kalagitnaang lalaki sa harap ay napahinto ng ilang sandali at puno ng gulat. Ngunit bago pa sila makalabas mula sa kanilang pagkabigla, narinig nila ang isang malambing na pagdaing na umalingaw sa kalawakan. Ang tunog na iyon ay pumasok sa kanilang mga tainga at umugang sa kanilang mga isipan. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon at mabilis silang umatras. Si Shi Zifeng ay nanginginig. Bagamat malambing ang tinig na iyon, sapat na itong nagdulot ng pagbagsak sa kanya. Ang kanyang isipan ay kumilos ng mabilis. Gusto niyang tumingin paitaas, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili at sa halip ay ibinaba ang kanyang ulo ng higit pa. Umatras siya upang magtago sa likod ng mga cultivator. Isang hindi maipaliwanag na emosyon ang sumikop sa kanyang katawan, at ayaw niyang makita siya ng taong iyon. Habang ang malambing na pagdaing ay umalingaw, muling lumitaw ang puting figure na nawala sa kanila at ang kanyang titig ay dumaan sa kanilang lahat. Sa ilalim ng tingin na iyon, wala ni isa man ang makakita ng malinaw sa figure na iyon. Parang ang figure na iyon ay isang nagniningning na araw, kaya't walang naglakas loob na tumingin. Ang kalagitnaang lalaki sa harap ay nanginginig. Sa ilalim ng liwanag na iyon, parang ang lahat sa kanyang katawan ay tumigil. Pati ang kanyang origin soul ay pinigilan sa loob ng kanyang katawan at hindi siya naglakas loob na gumalaw kahit 1 pulgada. Parang ang tingin na iyon ay naging solid at hawak ang kanyang leeg at origin soul. Parang ang taong iyon ay may isang isip at magbubukas na lang ang katawan niya at mawawala ang origin soul niya. Isang nilalang ito na higit pa sa kanilang pagkaintindi. Senior.
Ang kalagitnaang lalaki na may pinakamataas na cultivation level at malapit sa puting figure ay lumambot ang katawan at hindi inaasahang lumuhod. Ang kanyang boses ay nanginginig na parang may nais sabihin. Ang puting figure ay si Wang Lin. Sa simula, hindi pinansin ni Wang Lin ang grupong ito ng mga cultivator, ngunit nang dumaan siya, naramdaman niyang may isang tao. Isang babae na minsang nagmahal sa kanya. Ngunit kung ang babae ay pareho pa rin ng dati, hindi sana siya nagbigay pansin, ngunit nang makita siya ngayon, nasaktan ang puso ni Wang Lin. Ang mga cultivator sa harap niya ay nawala sa kanyang mga mata, at tanging ang isang figure na nakayuko at nagtatago ay natira. Isang nanginginig na babae na may maputlang mukha. Kahit na nakayuko siya, malinaw niyang nakita ang mga pangit na peklat sa kanyang mukha. Tahimik na nagmuni si Wang Lin. Kinuha ni Shi Zifeng ang ibabang labi. Sa loob ng 800 taon, akala niya ay natuyo na ang kanyang mga luha at hindi na muling dadaloy. Ngunit ngayon, sa oras na ito, 2 agos ng luha ang damaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito damaloy ng diretsyo, kundi pumasok sa mga peklat sa kanyang mukha at nagbago ng direksyon. Gusto niyang magtago, hindi niya gustong makita siya ng taong iyon. Isang komplikadong emosyon ang sumikop sa kanya, at siya ay ibang tao na kumpara sa dati. Mas gugustuhin pa niyang mamatay mag-isa at tumanda kaysa makita sa ganitong kalagayan. Hindi niya gustong makita siya ng taong iyon sa kanyang pangit na mukha. Patuloy ang pagdaloy ng mga luha habang ibinababa pa niya ang kanyang ulo at subconsciously umatras ng higit pa. Upang magtago sa gitna ng mga tao, upang magtago sa pinakadulong bahagi ng mundo, upang magtago sa isang lugar kung saan walang makakakita sa kanya, kung saan tahimik niyang hahaplasan ang kanyang mga alaala. Tahimik niyang pupunasan ang mga luha na nakalimutan niyang damaloy. Tiningnan ni Wang Lin ang kalagitnaang babae na umaatres at mahinang sinabi. Shi Zifeng. Ako si Wang Lin. Nakalimutan na niya kung anong taon, buwan, o araw yun nang ang maliwanag na mukha ng ngumiti at tumingin sa kanya mula sa gitna ng madla. Ang mukha na unti-unting tumanda at nasugatan ay nakatitig sa kanya. Sa sandaling sinabi niya ang kanyang pangalan, ang halos 100 cultivators ay naguluhan. Ang kalagitnaang lalaki sa harap ay nawala ng lahat ng kulay sa kanyang mukha at ang kanyang puso ay parang tumigil sa pagtibok. Pati ang kanyang origin soul ay parang bumagsak at nawalan siya ng ulirat nang marinig ang pangalang iyon. Wang Lin. Isang pangalang minsang yuminig sa All Heaven. Hindi ako si Shi Zifeng. Nagkamali po ang senior. Ang umaatres na babae ay nagsalita sa isang nanginginig na tinig na parang wala na siyang matakbuhan. Kabanata 1489. Walang pakialam na si Shi Zi. Isang hindi kilalang emosyon ang lumitaw. Ang alaala ni Wang Lin kay Shi Zifeng ay hindi matibay, ngunit hindi niya siya nakalimutan. Tulad ng kung paano may isang tao kang minahal sa buhay, may isa ring tao na nagmahal sa iyo. Maaari niyang magalang na tanggihan at hayaan ang ganitong klase ng babae, ngunit tiyak na hindi niya siya malilimutan. Malinaw na nakita ni Wang Lin ang mga sugat ni Shi Zifeng. Ang kanyang orihinal na kaluluwa ay maraming beses nang nasugatan, kaya mahirap itong pagalingin. At halata na kamakailan lang, ang kanyang orihinal na kaluluwa ay muling tinamaan. Paano siya nasugatan? Inikat ni Wang Lin ang kanyang mata sa daan-daang mga cultivator at sa huli ay tumingin siya sa isang matandang lalaki. Pakiramdam niya ay pamilyar siya sa matandang lalaki. Malabo niyang naaalala na ang matandang ito ay isa sa mga taong inilabas niya mula sa Thunder Celestial Realm. Natuwa ang matandang lalaki nang tinitigan siya ni Wang Lin. Ang grupo ng mga tao na nailigtas ni Wang Lin ay patuloy na nagpapasalamat sa kanya hanggang ngayon. Nang tumaas ang kasikatan ni Wang Lin ilang daang taon na ang nakalipas, lalo pang tumaas ang respeto nila kay Wang Lin. Tagapagligtas. Nanginginig ang boses ng matanda at ipinikit ang mga kamay kay Wang Lin. Ang lalaking nasa gitna ay nanginginig at puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Kasabay nito, hindi niya napigil ang tumingin sa matandang lalaki at magmakaawa gamit ang kanyang mga mata. Ngunit gumuho ang kanyang hiling nang magsalita ang matandang lalaki. Parang narinig niyang gumuho ang mundo sa kanyang paligid. Siya nga. Kung hindi niya pinilit si kasamang cultivator Shi Zi, hindi sana ganoon kalubha ang pagkakasugat ng kanyang orihinal na kaluluwa. Itinuturo ng matanda ang lalaking nasa harapan. Nagkaroon ng lakas ng loob ang lalaking nasa gitna mula sa matinding takot at mabilis siyang tumayo. Kumawala siya habang kitang-kita ang pagkaabala, at sumigaw, "Jo Kong Yun, sinusiraan mo ako." Bilang isang mensahero ng Thunder Celestial Temple, may karapatan akong utusan kayong ilipat ang planeta, at bawat isa sa inyo ay kailangan sumunod sa aking utos. Minsan pa, maglalakas loob kang insultuhan ako ng ganito. Ano ang iyong layunin? Senior, huwag kayong makinig sa kasinungalingan ng taong ito. Ginawa ko ang lahat upang tulungan ng All Heaven na maghanda para sa digmaan. Hindi ko pinilit si kasamang cultivator Shi Zi. Kilala ko pa nga si kasamang cultivator Shi Zi, kaya paano ko? Ang kalagitnaang lalaki ay mabilis na umatras hanggang sa umabot siya ng mahigit 1,000 talampakan.
Tinitigan ni Wang Lin ang umaatres na kalagitnaang lalaki ng malamig na titig, na parang tinitingnan niya ang pagkawasak ng planetang Donglin. Marami nang pinagdaanan si Wang Lin kaya agad niyang naisip ang katotohanan mula sa simpleng titig. Upang magbuliw ng mahina at walang kalaban-laban na babae, karapat-dapat kang mamatay. Habang lalo pang ibinaba ni Shi Zifeng ang kanyang ulo at umatras, mas lalo itong nakaapekto kay Wang Lin. Maraming bagay ang maaaring mangyari sa 800 taon ng panahon. Ang nakaraan ay parang isang panaginip at ang kasalukuyan ay malabo. Ang dulot nito kay Wang Lin ay ang lungkot ng mga pamilyar na mukha na unti-unting nawawala sa paglipas ng panahon. Tinitigan ni Wang Lin ang kalagitnaang lalaki na puno ng takot. Isang malamig na kislap ang sumat sa mga mata ni Wang Lin at iniangat ang kanyang kanang kamay. Hindi mo ako kayang patayin. Ako ay mensahero ng Thunder Celestial Temple. Nasa utos ako ng Thunder Celestial Temple upang maghanda para sa digmaan at may utos mula sa Thunder Celestial Temple. Kung papatayin mo ako ngayon, magiging kaaway ka ng Thunder Celestial Temple at hahadlangan ng mga paghahanda ng All Heaven para sa digmaan. Hindi lang ikaw magiging kaaway ng All Heaven, kundi magiging kaaway ka rin ng 4 na star systems. Ang antas ng aking pagkatalino ay hindi mataas, ngunit ako pa rin ay isang lakas laban sa Outer Realm. Nais kong makipaglaban sa Outer Realm, nais kong magbigay ng buong lakas upang labanan ang Inner Realm, hindi mo ako kayang patayin. Kahit gusto mo akong patayin, kailangan mong bigyan ako ng pagkakataon upang makipaglaban sa Outer Realm at hayaang mamatay ako sa digmaan. Ang kalagitnaang lalaki ay umatras at sumigaw ng lahat ng mga dahilan na maisip niya. Noong siya ay bata, magaling siyang magsalita at matalim. Ngayon, sa harap ng kanyang kamatayan, ang kanyang kasanayan ay ganap na naipakita. Wala akong pagsisisi kung mamatay ako sa digmaan. Hindi ko nais mamatay sa All Heaven bago ko masunog ang aking buhay. Nagkamali ako, ngunit hindi karapat-dapat sa kamatayan ang kasalanan ko. Kung talagang kailangan mo akong patayin, bigyan mo ako ng 100 taon ng buhay upang makipaglaban para sa Inner Realm. Kung isang ordinaryong cultivator, malamang ay mahihirapan sila sa mga salitang ito at maaaring siya'y palayain. Ang mga salitang ito ay nakaka-inspire at may kasamang kalooban na mamatay para sa Inner Realm. Sa katotohanan, ang kalagitnaang lalaki ay ginamit ang kanyang matalim na dila upang makakuha ng malalaking benepisyo sa kanyang buhay. Kahit ang kanyang identidad bilang mensahero ng Thunder Celestial Temple ay nakamtan gamit ang kanyang dila. Ngunit ngayon, haharap siya kay Wang Lin. Sa lahat ng mga pukana at tusong tao na hinarap ni Wang Lin, agad niyang nalaman na ang lahat ng sinasabi ng taong ito ay kasinungalingan. Iniangat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at dahan-daang ibinaba. Ang kalagitnaang lalaki ay naglabas ng isang malupit na sigaw habang ang mga tunog ng pagbubutas ay narinig mula sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Ang mistulang dugo ay sumabog mula sa bawat bahagi ng kanyang katawan at agad siyang napuno ng dugo. Ang putaing ito ay pinahirapan ng marami sa loob ng mga daan-daang taon. Bakit ako lang ang pinatay mo? Kung mayroon ka talagang kakayahan, patayin mo silang lahat. Ang kanyang huling sigaw ay umabot sa lahat habang ang katawan ng kalagitnaang lalaki ay sumabog at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay nawasak sa mundong ito. Ang pagpatay sa isang Nirvana Scryer Cultivator ay parang pagpatay sa isang langgam. Ang paligid ay naging tahimik. Pati na ang matandang lalaki ay nanginginig. Ang kanilang mga puso ay kumabog ng mabilis. Bagamat alam nilang malakas si Wang Lin, ang makita ang isang Nirvana Scryer Cultivator na namatay ng walang kalaban-laban sa isang galaw ng kamay ay ikinagulat pa rin sila. Ang malamig na titig ni Wang Lin ay dumaan sa mga cultivator na iyon. Sa isang hakbang, sumugod siya sa grupo ng mga cultivator at isang sandali pa, naglaho silang dalawa ni Shi Zifeng. Ang isang malambot na liwanag ay lumipad mula sa malayo at naging isang pil na lumutang sa harap ng matandang lalaki. Kuninin mo ang pil na ito at magtungo sa pagsasara ng pintuan. Unawain ang kaluluwa ng hayop sa loob at maaaring tumaas ang iyong antas ng pagninilay. Ang pil ay nagbigay ng malakas na panginginig ng enerhiya. Maging ang amoy nito ay nagpagaan sa kanyang isipan, at parang nakapag-ensayo siya ng ilang buwan. Sa loob ng All Heaven, sa isang kalahating abandonadong planeta, niyebe ang bumagsak mula sa langit, at tinakpan ang lupa ng puting balot. Sa hilagang bahagi ng planeta, may isang bundok na natatakpan ng niyebe. Nakatayo si Shi Zifeng sa tuktok ng bundok. Mapatla ang kanyang mukha at pinigilan ang kanyang mga luha habang tahimik na nag-iisip. Bago sa kanya, tinitigan siya ni Wang Lin ng may komplikadong ekspresyon. Napabuntong hininga siya at inihaplos ang kanyang kanang kamay. Isang malumanay na puwersa ang pumasok sa kanyang katawan at pumasok sa kanyang orihinal na kaluluwa. Sa isang iglap, gumaling ang kanyang mga sugat. Nanginginig ang katawan ni Shi Zifeng at lalo pang ibinaba ang kanyang ulo. Ang orihinal na enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay hindi na nawala matapos gamutin ang kanyang orihinal na kaluluwa ngunit tumulak patungo sa kanyang mukha. Ang tunog ng pag-crack ay narinig at ang mga peklat sa mukha ni Shi Zifeng,
Ang mga hindi kayang pagalingin ng karaniwang cultivators, ay unti-unting nabasag at tinangay ng hangin. Habang ang mga piraso ay nahulog, lumitaw ang maganda niyang mukha. Bukod sa mga marka ng panahon, halos walang pagkakaiba mula noon. Ang magandang babae mula sa nakaraan ay nanatiling birhen, ngunit ang bakas ng panahon ay nagbigay sa kanya ng hitsurang parang isang ginang. Inangat ni Shi Zifeng ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang makinis na mukha. Muling pamatak ang mga luha. 800 taon na ang nakalipas, siya ang mismong nagwasak sa kanyang mukha. Hindi niya kailanman nakalain na ang taong iyon mula 800 taon ang nakalipas ay magbabalik ng kanyang mukha. Tinitigan ni Wang Lin ang mga nyebeng bumabagsak at hinayaan silang damapo sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang sinabi, 2 lang ang aking tinanggap na mga disipulo sa aking buhay. Isa ay si Xi Ching at ang isa ay si 13. Nais mo bang maging pangatlong disipulo ko? Nanginginig ang katawan ni Shi Zifeng. Habang siya'y nag-iisip, lalo pang dumbflow ang mga luha. Hindi na nagsalita pa si Wang Lin at naghintay ng sagot. Hindi siya isang walang pusong tao, ngunit hindi niya kayang tanggapin ang lahat. Kaya niyang pigilan ang sarili sa pagmamahal, ngunit may mga bagay na hindi niya kayang pigilan. Hindi niya kayang pigilan ang babaeng ito na magmahal sa kanya noong 800 taon na ang nakalipas, at hindi rin niya kayang pigilan ang kanyang pagnanasa na manatili pagkatapos ng 800 taon. Kung ikukumpara sa kanyang sagot kay Li Qianmei, hindi kayang magsalita ni Wang Lin ng ganoong mga walang pakundangang salita sa mahina at magiliw na Shi Zifeng. Maraming iba't ibang uri ng relasyon sa pagitan ng lalaki at babae sa mundong ito. Bumagsak pa ang maraming nyebe sa kanilang harapan bago tumawa si Shi Zifeng ng malumanay at sa unang pagkakataon ay itinaas ang kanyang ulo. Tinitigan niya ang figure na nakatayo sa likod ng kurtina ng nyebe. Para siyang gustong ukitin sa kanyang puso ang kanyang anyo, at dahan-dahang nag-overlap ito sa anyo mula sa nakaraan. Dahan-dahan siyang lumuhad sa lupa. Ang pagluhod na ito ay pumutol sa damdamin mula 800 taon na ang nakalipas. Ang pagluhod na ito ay nakumpleto ang isang siklo ng karma. Ang pagluhod na ito, bagaman mapait, ay nagbigay kay Shi Zifeng ng kaluwagan. Lumuhad siya sa nyebe at bamulong, mag-aaral ay bumabati sa guro. Ang huling 2 patak ng luha ay damaloy sa kanyang makinis na mga pisngi at bumagsak sa nyebe. Ang mga patong ng nyebe ay napinsala ng mga luha, na nag-iwan ng 2 malalim na butas. Ngunit mabilis na natakpan ng nyebe ang mga butas na iyon. Mahinahon na sinabi ni Wang Lin, sumama ka sa akin. Tumayo si Shi Zifeng at bamulong, ang tahanan ng mag-aaral ay nasa All Heaven. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Matapos ang mahabang sandali, inalag niya ang kanyang kanang kamay. Isang malakas na agos ng enerhiyang pinagmula ng pumasok sa katawan ni Shi Zifeng. Habang tinutulungan ng kanyang orihinal na kaluluwa, ipinagpasok niya ang kasing dami ng pag-unawa na kaya niyang tanggapin sa kasalukuyan sa kanyang katawan. Agad na nakalagpas si Shi Zifeng sa corporeal yang naantas at umabot sa Nirvana Scryer. Ngunit hindi pa ito tapos. Nagpatuloy hanggang umabot si Shi Zifeng sa Nirvana Cleanser na antas. Pagkatapos, ang enerhiyang pinagmulan ay naging 3 selyo na nagpatigil sa kanyang pagninilay. Ito ay upang pahintulutan siyang dahan-dahang unawain at tunawin ang kanyang pagninilay. Kahit nasa antas ng cultivation ni Wang Lin, mahirap ipasa ang cultivation. Kabanata 4090 Master Lu Fu ng Sword Finger. Lalong lumakas ang nyebe. Matapos ang hindi tiyak na panahon, binawi ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at iniunat ito patungo sa langit. Ang di mabilang na mga snowflake ay nagsama-sama sa kanyang kamay upang bumuo ng isang snowball. Ang snowball na ito ay naging mas matigas at matigas. Habang tinitingnan ng snowball, kinagat ni Wang Lin ang dulo ng kanyang dila at isinuka ang kanyang dugo ng sinaunang Diyos. Narinig ang malalakas na tunog ng pagsabog habang ang dugo ay nahulog sa snowball. Habang pinipinturahan nito ang snowball ng pula, pinatulo din ito ang nyebe. Habang natutunaw ito, dumating ang mas maraming snow, at mabilis itong naging kristal ng yelo. Iniwang ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang dugong kristal ng yelo ay humaba upang maging isang mahahabang espada. Isang dugo pulang longsword. Kasabay nito, kumidlat mula sa kanang mata ni Wang Lin at bahagyang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang bahagi ng J-Thunder, isa sa 9 na kasamang kidlat, ay lumipad palabas at perpektong nagsanib sa espada. Sa sandaling ito, isang napakabagsik na pamatay na intensyon ang sumabog mula sa dugong espada. Walang sinuman sa ilalim ng 3 hakbang ang makakatagal ng isang palo mula sa espada na ito. Dahil hindi mo kayang umalis sa iyong tinubuang bayan, bibigyan kita ng espadang ito upang ipagtanggol ka. Kung may sinuman na manggahas na disrespektuhin ka, putulin mo sila gamit ang espada na ito. Iniwang ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang espada ay pumasok sa katawan ni Shi Zifeng, naging kanyang buhay na yaman. Gagawin pa ng guro ang isa pang bagay para sa iyo. May isa kang senior brother sa planetang Qingling. Kung kailangan mo ng tulong, maaari kang pumunta gamit ang espadang ito. Shi Zifeng.
Tinitigan ni Wang Lin ang babae sa harap niya. Ang babae ay kumagit sa kanyang ibabang labi at tahimik na itinanghal ang kanyang ulo. Tinitigan niya si Wang Lin. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa kanyang mga mata ay may nakatagong pagmamahal na 800 taon. Tahimik na nagmuni si Wang Lin ng ilang sandali habang tinitingnan ang babaeng nasa harap niya. Nagbuntong hininga si Wang Lin bago siya tumalikod at naglakad palayo. Habang tinitingnan ng unti-unting paglisan ng likod ni Wang Lin, ang imahe sa mga mata ni Shi Zifeng ay ang figure na gumamit ng mga gumuho na piraso upang sirain ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Ang anino na nag-alis ng maraming mga cultivator mula sa Thunder Celestial Realm. Ang proud at matuwid na figure na lumitaw sa laban para sa celestial na titulo. Ang Snow White na figure na dahan-daang dumating. Ang lumilipad na snow ay nagdulot kay Shi Zifeng ng bahagyang kalabo sa kanyang paningin. Siguro, mas mabuti na ganitong ending. Ibinaba ni Shi Zifeng ang kanyang ulo. Isang kumikislap ng malamig na galit ang sumak sa mga mata ni Wang Lin habang siya ay dumadaan sa mga bituin. Sa kanyang makapangyarihang cultivation, binangungot niya ang mga alaala ni Shi Zifeng. Hindi siya tumingin sa mga pribadong bagay ni Shi Zifeng ngunit malinaw na naaalala niya ang lahat ng mga nag-humiliate sa kanya sa nakaraang 800 taon. Ang mga itsura at aura ng mga taong ito ay malinaw sa isipan ni Wang Lin. Hindi ko alintana ang pagpatay ng mga tao. Hindi ko alintana. Ang pamatay na intensyon ay kumidlat sa mga mata ni Wang Lin at siya ay nawala. Planeta ng Yundong, lokasyon ng pamilya Zhao. Ang pamilya Zhao ay ang pangalawang pinakamalaking pamilya sa planeta. Bagamat hindi ito maihahambing sa mga may mana, ang pamilya Zhao ay may napakalakas na kapangyarihan sa star domain na ito. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Zhao ay may mataas na cultivation level. Malaki ang kanyang kontribusyon sa digmaan laban sa Alliance at binigyan siya ng isang pil. Siya ngayon ay nasa kalagitnaan ng Nirvana Cleanser. Ang kanyang katayuan sa planeta ng Yundong ay labis na mataas at iginagalang ng mga tao. Ngunit kaunti lamang ang nakakaalam na 800 taon na ang nakalipas, siya ay isa sa mga naghabol kay Shi Zifeng. Nang bumagsak ang pamilya Shi, lihim niyang ginamit ang ilang pamamaraan upang subukang agawin si Shi Zifeng upang maging kanyang cultivation furnace. Bagamat siya ay napigilan ng isang tao, labis na nasaktan si Shi Zifeng, na ang pamilya ay kakabagsak lang. Mahigit 800 taon na ang nakalipas at matagal nang nakalimutan ng pinuno ng pamilya Zhao ang insidenteng iyon. Nasa loob siya ng pangunahing hall ng bahay ng pamilya Zhao, at ang mga tao ng pamilya Zhao ay nakikinig sa kanyang pagtuturo ng Dao. Ngunit, nang magsimula siya ng pangatlong pangungusap, isang napakabagsik na malamig na aura ang bumaba mula sa langit at pinalibutan ng bahay ng pamilya Zhao, na nagulat ang lahat sa loob. Isang nakakagulat na sinag ng enerhiya ng espada ang bumaba ng hindi maipaliwanag na bilis patungo sa pangunahing hall ng pamilya Zhao, patungo sa takot na ninuno ng pamilya Zhao. Masyadong mabilis nangyari. Sa isang kisap mata, pumasok ang enerhiya ng espada sa ulo ng pinuno ng pamilya Zhao. Ang kanyang katawan ay gumuho at ang kanyang pinagmulan ay nawasak. Planeta Tianmo, pamilya Donglei. Ang pinuno ng pamilya ay itinuturing bilang pinakamahabaging tao sa pamilya. Nasa tuktok siya ng Nirvana Cleanser Stage 300 taon na ang nakalipas at naging Hardenero. Nagtanim siya ng maraming kakaibang bulaklak at halaman upang linangin ang kanyang puso. Kaunti ang nakakaalam na 800 taon na ang nakalipas, bilang isang kaibigan ng pamilya Shi, bago siya naging pinuno ng pamilya, pinilit niyang puksain si Shi Zifeng upang sirain ang kanyang itsura at ipasa ang huling yaman na iniwan ng kanyang ninuno. Sa puntong ito, siya ay nakasuot ng mga basahan at hawak ang isang watering jar. Siya ay nagdidilig ng mga bulaklak tulad ng isang mortal. Sa likod niya ay 3 magalang na kalalakihan na nasa kalagitnaan ng edad. Ang cultivation ay parang pagpapalaki ng mga bulaklak. Kailangan mong maunawaan ang kalikasan at maramdaman ang mga pagbabago sa mundo. Bagamat hindi pa ako pumasok sa closed-door cultivation ng 300 taon at nakalimutan ko nang tingnan ang mga pagbabago sa aking cultivation, tanging ganito lamang ang makakapagbigay ng tunay na pagkaintindi sa Heavenly Dao. Napakatalino po ng Head Elder. Ang 3 kalalakihan na nasa kalagitnaan ng edad ay magalang na tumanggo. Ngumiti ang matandang lalaki. Alam niyang hindi nila naiintindihan. Nais niyang magpatuloy ngunit biglang yumanig ang planeta. Nagbago ang kulay ng langit at nagkalat ang mga ulap. Isang sinag ng enerhiya ng espada ang tumagos sa mundo at bumaba mula sa taas. Ang enerhiya ng espada ay napakabilis. Tumingin ang matandang lalaki pataas at pumasok ang enerhiya ng espada sa kanyang katawan. Ang katawan ng matandang lalaki ay gumuho at ganap na nawasak ang kanyang pag-iral. Bumagsak lamang ang watering can sa lupa nang hindi nasira. Planeta Zimiao, Pamilya Lu. Bilang isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Southern Domain ng All Heaven, mataas ang cultivation level ng Batang Master. Dahil sa kanyang pamilya sa likod niya, kaunti lang ang may lakas ng loob na mang-abala sa kanya. Sa puntong ito, ang Batang Master ay nasa closed-door cultivation.
Hubad-hubad siya at kasalukuyang gumagalaw sa ibabaw ng isang babaeng cultivator, na nagpapakawalan ng mga hiyaw ng hayop habang ginagawa ito. Ang babaeng cultivator sa ilalim niya ay napakaganda, ngunit ang kanyang mukha ay napakaputi. Labis na nagbago ang ekspresyon ng babae habang mabilis siyang tumanda at kalaunan ay naging halos isang supot ng mga buto. Sa isang saglit, ang babaeng cultivator ay nagsimulang humiyaw ng malupit habang dumudugo mula sa kanyang mga butas at namatay sa matinding pagdurusa. Sunod. Tumayo ang lalaki at hindi tinignan ng babae. May mga cultivator na pumasok, kinuha ang bangkay at nagdala ng isa pang nalilito na babaeng cultivator na nawalan ng malay. Ang lalaki ay hinawakan ng babaeng cultivator at malupit na nag-isip habang papalapit na siyang mag-cultivate gamit siya. Ngunit, sa puntong ito, isang nakagigimbal na alingawngaw ng pagsabog mula sa langit ang narinig. Sa simula ay parang malayo ito, ngunit sa lalong madaling panahon ay narinig sa isang nakakabinging tunog. Ang lugar ng closed-door cultivation ay gumuho at ang lalaki ay napuno ng takot. Hinawakan niya ang babaeng cultivator at ginamit siyang panangga. Ang sinag ng enerhiya ng espada ay dumaan sa katawan nito, hindi siya tinamaan, at direktang pumasok sa katawan ng lalaki sa pagitan ng kanyang mga mata. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at biglang pumutok ang mga mata ng lalaki at ang kanyang katawan ay gumuho. Ang kanyang dugo ay dumampi sa katawan ng babae at siya agad na muling nagkamalay. Planeta Shuluz Chen Family. Planeta Heaven Breaking Sun Family. Planeta Shu Lingsley Family. Ang mga sinag ng enerhiya ng espada ay tumagos sa lahat ng mga lugar na iyon at pinatay ang mga taong minsang nag-humiliate kay Shi Zifeng. Isang grupo ng halos 100 cultivators ang nagdadala ng dalawang planetang pang-cultivate. Pinangunahan sila ng isang matandang lalaki. Siya ay nagbigay ng isang aura ng kadakilaan ng hindi nagagalit, at ang lahat ng mga cultivator ay tumingin sa kanya ng may paggalang. Ngunit habang sila ay dumadaan, isang sinag ng enerhiya ng espada ang dumating. Bago makapag-react ang sinuman, pumasok ang enerhiya ng espada sa katawan ng matandang lalaki at siya ay namatay. Katulad ng mga eksena ang naganap sa buong All Heaven. Ang sinumang nag-offend kay Shi Zifeng ay namatay sa isang sinag ng enerhiya ng espada. Isang malaking bilang ng mga Thunder Celestial Temple cultivators ang naggalak sa loob ng Giant Star Formation. Nagtatayo sila ng mga formation at pinagbubuklad sila. Sa isang kisap mata, 11 sinag ng enerhiya ng espada ang lumitaw at naghiwa-hiwalay sa 11 iba't ibang direksyon. Isang madilim na kalalakihang nasa kalagitnaan ng paglalagay ng formation ay tinamaan ng enerhiya ng espada. Hindi siya nakapag-isip at namatay agad. Sa isang saglit, 10 tao ang namatay sa iba't ibang bahagi ng malaking formation na ito. Ang huling sinag ng enerhiya ng espada ay pumasok ng malalim sa vortex at tumagos sa isang matandang lalaki na nagpapatibay sa formation. Ang matandang lalaki ay nayanig at ang kanyang katawan ay sumabog. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagpaguluhan sa lahat ng tao sa formation, at ang mga tao mula sa Thunder Celestial Temple ay natakot. Hindi pumatay si Wang Lin ng isa pang extra o hayaang makaligtas ang isa man. Ginamit ni Wang Lin ang kanyang divine sense at naglabas ng halos 100 sinag ng enerhiya ng espada upang sweepong All Heaven. Ito ang huling bagay na gagawin ni Wang Lin para kay Shi Zifeng. Habang siya ay tumungo, si Wang Lin ay lumabas sa labas ng giant formation na itinayo ng All Heaven. Tinitingnan niya ang kalaliman ng formation na binuo ng daan-daang planeta. Ang mga walang katapusang Thunder Celestial Temple cultivators ay tahimik habang siya ay dahan-daang naglakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Hindi siya mabilis, ngunit bawat hakbang na ginawa niya ay nagdulot ng mga rumbling tunog na parang kidlat na bumagsak. Ang mga hakbang ni Wang Lin ay nag-iiwan ng malalakas na tunog na kumakalat sa lahat ng direksyon. Ang mga Thunder Celestial Temple cultivators ay pumulupot at mabilis na umatras. Hindi tulad ng pamilya ng planeta Dongling na pinili ang makipaglaban sa kamatayan, mabilis silang umatras. Mula sa malayo, para silang alon na umaatras. Habang papalapit si Wang Lin, isang matalim na tawa ang narinig mula kay Master Lu Fu na nasa gitna ng vortex.